Ano to? Superpower Experience 1. Na-activate ang precognition trial function. Valid sa loob ng 1 minuto. Precognition. Ito ang mangyayari. Hoy matanda. Ingat. Anong ginagawa mo, binata? Lolo, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Salamat, binata. May problema ba kayong dalawa? Gusto nyo bang mamatay? Alam nyo ba kung gaano kamahal ang Costco? Hoy, hindi ka ba makatuwiran? Kung hindi ko siya pinigilan, nabangga mo na sana siya, alam mo ba yon? Ayos. Sino ba yan? Si Kinhao pala. Ano, hindi mo na kayang mag-deliver ng pagkain. May kasama ka pang matanda. Nambibiktima na kayo. Yuan Kie, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Nagsasalita ng kung ano-ano. Matagal nang sinabi sa akin ni Tingting na may sakit ang nanay mo. Kaya ka pala lumabas para mangikil ng pera. Ano, hindi ako anga. Dahil sa'yo, nabangga ang Costco. Bilisan mo, bayaran mo ako. Kung mas mababa sa 500,000 pesos, maghanda kang makulong. Nangungutong ako? Ikaw ang nangungutong dito, di ba? Kinokotongan kita. Anong magagawa mo? Ha? Sino ba naman ang nagsabi na wala kang pera at wala kang kapangyarihan? At ikaw, matandang hukluban. Kung gusto mong mamatay, umalon ka sa gusali. Huwag kang magkakita ng kahihiyan dito sa kalsada. Naggapatiwakal ka pa. Nakakabwisit. Hoy, Lolo. Naglakas loob kang saktan ako. Hindi mo ba alam kung sino ako? Amy, sino ka? Mahalaga ba yan? Sig. May lakas kayo ng loob. Maghintay lang kayo. Lolo, bakit hindi ka na lang umalis muna? Kilala ko ang asawa niya. Taga Tiancheng Group siya. May impluensya sila. Ngayon, natatakot na kayo. Huli na ang lahat. Gusto niyong umalis. Wala kayong akas. Tiancheng Group. Mahal ko, nanito ka na rin sa wakas. Tingnan mo, sila ang dalawang yan. Nagkunwari pang nabangga para mangikil ng pera. Tingnan mo, sinira nila ang kotse na binili mo para sa akin. Sino ang nangahas namang api sa aking babae? Hanapin. AMEA. Chairman Cheng, Chairman Cheng, Chairman Cheng, Chairman Cheng, Chairman Cheng. Gusto mo bang turuan ako ng leksyon? Hindi po. Hindi ko po kayo nakilala kanina. Hindi po yan ang ibig kong sabihin. Dapat akong mamatay. Dapat akong mamatay. Mahal ko, sinaktan mo ako. Papatayin kita. Nangahas kang galitin ang chairman ng Tiancheng Group. Ang aking boss, papatayin kita, malas na babae ka. Ang matandang ito ay ang numero 1 chairman ng Tiancheng Group sa Hekeng na may yaman na daan-daang bilyon. Si Lily. Ang babaeng ito, hindi lang muntik na akong patayin. Pinilit pa niya ang aking tagapagligtas na lumuhod at magbayad sa kanya. Sa tingin ko, ang posisyon mo bilang manager ng Tiancheng Group ay tapos na. Hindi po. Maawa po kayo, patawarin niyo na po ako. Ako, pag-uwi ko, didiborsyuhin ko na ang babaeng yan. Bakit hindi ka pa umalis? Umalis ka. Umalis ka. Umalis ka na. Ito, Binata, malaking pasasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, baka wala na ako ngayon. Lolo, mabuti at maayos kayo. Alis na po ako. Alis na po ako. Hoy, binata. Ikaw ang nagligtas sa buhay ko. May apo ako at nagpasya ako na ipakasal siya sa iyo. Ano sa tingin mo? Lolo, huwag po kayong magbiro. Kasal na po akong 7 taon. At nasa ospital pa ang nanay ko. Mag-ingat po kayo palagi. Alis na po ako. Ang binatang ito, nagmamadali talaga. Hello? Apo. Paki-imbestiga mo nga ang isang tao para sa akin. Ang lolo mo, may inilaan na kasal para sa iyo. Huwag kang mag-alala. Makakahanap akong pera. Superpower Trial 2. Pagkatapos buksan ang Mind Reading Trial, bisa sa loob ng 24 oras. Mind reading. May pera ang matandang yan para magpa-ospital. Pero wala siyang pera para bilhan ako ng kotse. Ikaw, hindi ka karapat-dapat maging nanay ng ate ko.
Ma, hindi ka naman na magtatagal. Ibenta mo ang lumang bahay para makabili ng bagong kotse ang kapatid ko. Hindi ba? Hindi. Hindi puwede. Hindi pwedeng pirmahan. Matanda. Huwag kang magpakipot. Kung hindi ka pipirma, maraming paraan ako. Para mapapirma ka. Ma, lumang bahay lang naman yan. Pagkatapos, lumipat ka sa inuupahan ni Kinhaw. Mas madali ka pa niya maalagaan doon. Ting-ting. Ang bahay na yan ay iniwan ng tatay mo. Hindi pwedeng ibenta. Matanda, huwag kang magpakipo. Bilisan mo, papirmahin mo ang matandang yan. Ma. Yang Tingting, paano mo nagawang saktan ang nanay ko? Kinhaw, panindigan mo ang sinasabi mo. Hindi ko sinaktan ang nanay mo. Siya ang lampa, kaya nasugatan ang daliri niya. Oh kuya, sa wakas, dumating ka na. Kanina lang, gustong-gusto ni tita na ilipat sa akin ang bahay. Ayaw ko sana, pero pinilit niya. Tingnan mo ang gulo. Anong sabi mo? Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo. Pero mas mabuti na rin ito. Matanda na rin si tita. Makikisiksik na lang siya sa inyong inuupahang bahay. Ikaw na mismo ang mag-alaga sa kanya, para mas panatag ka. Hindi, Kinhaw. Hindi ganoon ang nangyari. Tita, nandito si kuya. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, ha? Kung sakaling magkamali ka ng salita, at maapektuhan ang relasyon ni kuya at ete. Paano kung maghiwalay sila? Kuya, masyado lang excited si tita. Nagsasalita lang siya ng kung ano-ano. Huwag mo nang intindihin. Tingnan mo ito agad. Kung walang problema, pirmahan mo na. O kaya, thumbmark na lang. Irmahan mo na agad. Kapag napirmahan mo na, makakabili na ako ng bagong kotse. Tapos, ipapahiwalay ko si ate sayo, at ipapakasal kay Master Ma, makakakuha na naman ako ng pera. Anong sabi mo kanina? Sabi ko, pumirma ka lang. Wala ka nang pakialam sa iba. Pirmahan mo. Pirmahan mo. Pirmahan? Ang lolo mo ang pipirmahan ko. Naririnig ko ang iniisip nila. May kakayahan akong marinig ang nasa isip. Kinhaw, paano mo nagawang punitin ang kasunduan? Lumalaban ka ba? Lumalaban? Yang Huang. Tatanungin kita. Sino si Master Ma? Si Master Ma? Bakit mo ako tinitingnan? Paano ko malalaman kung sino si Master Ma? Paano nalaman ng taong ito si Master Ma? Nalantad na ba ang pagtataksil namin sa kanya? Nalantad na. Yang Tingting. Paano mo nagawang lokohin ako? Paano nangyari yan? Wala naman ah. Kuya, anong klaseng salita yan? Dahil lang sa isang sirang bahay, pinagbibintangan mo na may ibang lalaki ang ate ko. Hindi ka ba natatakot na hiwalayan kanya? Hiwalayan? Hiwalayan. Alam kong mahal mo ang et ko. Sige, kalimutan na natin ang nangyari ngayon. Ibenta mo na agad ang bahay ni tita. Kailangan ko nang bumili ng kotse. Bumiling kos? Ibenta ang bahay? Yang Huang. Ibenta mo ang bahayang nanay ko na pampatanda niya? Para lang makabili kang kos? Baliw ka na ba? Kinhaw, naglakas loob kang saktan ako. Kinhaw, nababaliw ka na ba? Naglakas loob kang saktan ang kapatid ko. Seg. Kinhaw. Kung hindi ako makikipaghiwalay sa'yo ngayon, hindi na ako yang. Seg. Maghiwalay tayo. Ngayon. Kung sino ang hindi makikipaghiwalay. Hindi siya tao. Kinhaw. Ikaw. Ano ang sinasabi mo? Kinhaw, nababaliw ka na ba? Naglakas loob kang makipaghiwalay sa at ko. Hindi ba't araw-araw ninyong sinasabi ang paghihiwalay? Palagi ninyong binabanggit? Seg. Ngayon. Makipaghiwalay na tayo. Naku, naiipit na siya. Kung makikipaghiwalay siya sa ate ko. Hindi ko na mabibili ang kots ko. Anong nangyari sa palamunin na yan? Hindi na rin siya nakikinig sa akin. Bahala na. Kapag nakuha ko na ang bahay, iwanan ko na siya. Saka, handa na rin akong pakasalan ni Master Ma. Yang Tingting. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang nasa isip mo. Ibebenta mo ang bahayang nanay ko. Para lang sa kapatid mo. Ang kapal ng mukha mo. Gayon, sa pagitan nating dalawa. Kinhaw, maglakas loob kang hiwalayan ang at ko. Kung hindi mo babayaran ang bahay ng tiya ko, papatayin ko ang buong pamilya mo. Aray. 8. Masakit.
Kinhaw. Naglakas loob kang saktan ang kapatid ko. Lalabanan kita. Aray. 8. Kinhaw. Naglakas loob kang saktan ako. Saktan ka? Yang Tingting. Sa loob ng maraming taon, matagal na kitang tinitis. Buong puso akong nagtiwala sa'yo. Pero niloloko mo lang ako sa labas. Ito ay pagtataksil. Ha? Para sa kapatid mo, gusto mong ibenta ang bahay ng nanay ko na para sa pagtanda niya. Ito ay kawalang awa. Alam mong hindi pa gumagaling ang nanay ko, pero pinipilit mo siyang lumabas ng ospital. Ikaw na asawa. Ito ay kawalang galang. Mahal ko. Mahal ko. Nagkamali ako. Mahal ko. Nagkamali ako. Mahal ko. Nagkamali ka? Gayon mo lang nalaman na nagkamali ka? Ang isang tulad mo na hindi tapat, walang awa, at walang galang. May mukha ka pa bang magutos-utos sa harap ko at ng nanay ko? Karapat-dapat ka ba? Gayon, kailangan kong makipagdiborsyo. Master Ma, sa wakas dumating ka na. Siya ang gustong pumatay sa ate ko. Ay, Kuya Ma. Tingnan mo, sinira niya ang mukha niya. Bobby, huwag kang matakot ha. Nandito ang asawa mo. Yeah, ma'am. Quinhaw, Ito. anong nangyayari dito? Matandang hukluban. Hindi mo pa ba naintindihan? Matagal nang niloloko ng et ko si Kinhaw. Ngayon, isa siyang niloloko. Kinhaw, alam mo ba kung sino ang bayaw ko? Si Ma Xiaoji. Si Master Ma ng pamilya Ma. Milyonaryo siya. Si Huang, turuan mo siya ng leksyon. Ang isang palamunin, naglakas loob na saktan ako. Si Huang, Sig. Paano kanya sinaktan kanina? Gantihan mo siya kung maglakas loob siyang lumaban. Maghahanap ako ng tao para baliin ang mga braso at binti ng nanay niya. Huwag kang mananakit. Quinhaw, hindi mo sila kaya. Kinhaw, hindi ka na matapang. Hindi ba't ang yabang mo? Halika, sige pa. Aray, Mukhang hindi ka pa rin sumusuko, ah? Halika, halika. Saktan mo ako. Ano? Nakita mo si Master Ma, kaya natakot ka? Ting-ting. Bakit ka nagkaroon ng ganyang walang kwenta? Nasaktan na, duwag pa rin. Baka naman ganyan din siya kaduwag sa kama. Ha? Ay, Master Ma. Wala siya sa kalingkingan mo. Saka, hindi ko naman siya pinahawakan sa akin. Ikaw ang una kong lalaki. Hahaha. Emmy, Narinig mo ba? Isa ka lang talunan. Kinhaw. Ikaw, naglakas loob kang saktan ako. Yang Tingting, Yang Qiaozuang. Hindi niyo pa ba alam, ang Kinhaw ngayon ay hindi na ang Kinhaw kahapon. Kahit hindi ko pa alam kung ano ang idudulot ng Golden Well turntable sa akin. Gayon ako, si Kinhaw, ay nanunumpa. Ako, si Kinhaw, mulang gayon, hindi na ako magpapaapi. Kuya Ma. Tingnan mo siya. Natakot na ang tao sa kanya. isang bulok na isda na nadikitan lang ng tubig dagat, nagpapanggap ng seafood. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Kung hindi, baliktarin mo ang pangalan kong Ma Xiaoji. Baliktarin mo ang pangalan kong Ma Xiaoji. Huwag. Huwag po. Gusto kong makita sino ang maglalakas loob na apihin ang lalaki ko. Siya yan. Sino tong babae? Ang ganda niya. Cheng Yue. Ang panganay na dalaga ng pamilya Cheng. Ang lalaki mo. Lalaki ko yan. Ikaw ang asawa ni Kinhaw. Yang Tingting. Tama, pero hindi na magtatagal. Malapit na akong makipaghiwalay sa kanya. Ang lalaking ayaw ko na, ginagawa mong kayamanan. Talaga namang malandi. Honey, bakit mo ako sinasaktan? Saktan mo siya. Ipaghiganti mo ako. Manahimik ka. Bulag ka ba? Hindi mo kilala ang panganay na ginang ng pamilya Cheng. Siya. Miss Cheng. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Lahat ay hindi pagkakaunawaan. Markin, paano mo balak harapin sila? Ang bagay na ito ay matatapos na rito. Mulang gayon, ako at sila ay wala ng anumang koneksyon. Suwerte ninyo. Kung may susunod pa, hindi na ito magiging ganoon kadali. Bakit hindi pa kayo umalis? Tara na.
Bakit kayo nakatunganga? Kuya, Markin, mayroon pa akong personal na bagay. Pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Sag, MS King, maraming salamat talaga. Hindi lang ikaw ang nagbayad ng medical expenses ng nanay ko, inilipat mo pa siya sa nursing ward. Walang anuman. Pero ang sakit ng nanay mo mukhang hindi maganda ang sitwasyon. Kailangan pang mahabang panahon ng paggamot. Susubukan kong humanap ng paraan. Babayaran ko agad ang utang ko sa'yo. Pakikumusta ako kay Lolo Cheng. May gagawin pa ako kaya alis na ako. Kinhaw, sandali. Sa totoo lang, kakagaling ko lang na ang finance na ipinakilala sa akin ng lolo ko ay ikaw. Na-disappoint ako. Malaki ang agwat natin. Pero, Kinhaw, ang gwapo mo. Magpakasal na tayo. Ha? Anong ha? Ibig sabihin, sa tingin mo hindi ako karapat-dapat sa'yo? Medyo biglaan lang. Nakakagulat. Nagkaroon ka ng napakagandang asawa. Ang daldal mo. Alam mo lang kung paano pasayahin ang mga babae. Pero huwag ka munang masyadong magsaya. Kung bukas hindi mo mapasa ang pagsubok ng lolo ko, di mahihirapan tayong magpakasal. Pagsubok, Superpower Experience 3. Surrey Superpower Experience activated. Effective for 3 minutes. Kinhaw? Anong tinitingnan mo? wala. Ang mamata ko, Kinhaw, anong nangyayari sa'yo? Hayaan mong tingnan ko. Kinhaw, anong nangyayari sa'yo? Miss King, pupuntahan kita bukas ng umaga. Tandaan ko yan. Alis na ako. Single na ulit. Pero, siyang tingting, wala namang dapat pang panghinayangan. Bukod pa rito, mayroon na akong Golden Well Turntable, isang makapangyarihang tool para baguhin ang kapalaran. Golden Well Turntable, 8 drawing zones. Maari akong mag-draw ng 1 beses sa isang araw. Batay sa probabilidad, hanggat nakakakuha ako ng 8 draws, makukuha ko ang kakayahang gawing ginto ang bato. Pagdating ng panahon, babaguhin ko ang aking kapalaran, at magiging mayaman na ako. Ayan na. Sana makuha ko. Divine Dr. Huatuo. Huatu Reborn, aktibo sa loob ng 24 na oras. Maging payapa at may kaunting pagnanasa. Maging panatag ang puso at walang takot. Magpagaling ng mga tao. Ito ang turo ng mga santo. Miss King, ang laki palang bahay nyo. Bakit Miss Cheng pa rin ang tawag mo sa kanya? Yui, Cheng Yue, sino na naman ang dinala mo rito? Stepmother, kaibigan ko siya. Mag-ingat ka sa pananalita mo. anak, Kaibigan mo. Tingnan mo ang suot niya, ang ayos niya. Kaibigan mo. Baka delivery rider lang yan. Matagal ko nang sinabi sa'yo, huwag kang makikisama sa mga walang kwentang tao. Sila, para lang sa pera ng pamilya Cheng yan. Tama na, stepmother. Ako ang nagdala kay Kinhaw dito. Anong trabaho niya? Wala akong kinalaman dyan. Paano namang ngala akong kinalaman? Ako ang nanay mo. Lahat ng ito ay para sa pamilya nating Cheng. Ang batang yan na si Cheng Yue, palagi akong kinakalaban. Kailangan kong makahanap ng pagkakataon para paalisin siya. Pagdating ng panahon, ang ari-arian ng pamilya Cheng ay magiging akin lahat. wala akong interest sa walang kwentang ari-arya ng pamilya Cheng. Sa tingin ko, sa sobrang pagmamadali mo, ikaw ang may gusto sa walang kwentang ari-arya ng pamilya Cheng, di ba? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi ako nagsasalita ng kung ano-ano. Maniniwala ka ba kung hulaan ko gayon mismo kung ano ang iniisip mo? Nagsisinungaling ka. Yue, anong klaseng tao ang dinala mo rito? Puro kasinungalingan ang sinasabi. Parang isang malanghiya. Kinhaw, paano mo nalaman ang iniisip ngayon ng stepmom ko? Marami pa akong alam, higit pa riyan. Anong nangyari? Bakit nawalan ng tunog? Tapos ng oras ng pagsubok sa mind reading. Tapos ng superpower trial. Nagkatakot pa ako ng ibang tao. Bakit nag-expire na agad? Hoy, bata, anong tinitingin-tingin mo? Ginulat lang kita. Mukhang may tinatago kang nga. Delivery boy, lumayas ka rito. Tita, siya ang taong gustong makita ang lolo ko. Paano mo siya mapapaalis? Ikaw,
Ginang Tsu. Binibining Cheng, baka naloko lang kayo. Si Chairman Cheng, ang chairman ng Chancheng Group. Nagsimula sa wala at nakalikha ng bilyon-bilyong ari-arian. Siya ay isang napakayamang negosyante. Paano niya makikilala ang isang tulad mo? Yung Master Wang, sa wakas dumating ka na. Oh, Ginang Tsu, talaga namang lalo kang gumaganda. Yung Master Wang, ang galing mo talagang magsalita. Yue, bakit hindi ka lumapit at makipag-usap pa yung Master Wang? Yue, matagal na tayong hindi nagkita. Kumusta ka? Are. Ayos lang siya. Hindi mo na kailangan yung Master Wang, di ba? Mag-alala pa. Umalis ka. Anong klaseng tao ang humaharang sa daan? Yue, naghanda ako ng 2 regalo para sa'yo. Tingnan mo. Ito ay ang personal na espada ng Emperor Taizong ng nakaraang dinastya, ang Jinling Sword. Nagkakahalaga ng 30 milyong yuan. Ito naman ay ang Heart of the Ocean, gawa ng sikat na dayuhang artisan, si Mr. Pierre Cardin. Nagkakahalaga ng 50 milyon. Ginang Tsu, ginagamit ko ang 2 regalong ito para magpropose kay Yue. Nasyahan ka ba? Nasyahan ako. Ito ang pagkakaiba sa pagitan natin. Ako, ang panganay na anak ng Wang Corporation. Ang allowance ko sa isang taon ay 100 milyon. Ikaw, isang delivery guy. Ang kita mo sa isang taon ay kasing liit lang ng allowance ko sa isang araw. Sa ganyan, gusto mo pa rin kakasalan ang pinakamagandang babae sa Haicheng City. Nananaginip ka lang ng gising. Yue, subukan mo itong regalo. Gusto mo ba? Ginoong Wang, ikaw at ang pamilya Cheng ay magkaribal. Respetuhin mo ang sarili mo. Yue, hindi sa sinasabi ko sa'yo, kapag pinakasalan mo siyang Master Wang, kailangan mo lang maging may bahay, mag-alaga ng asawa at mga anak, at magkakaroon ka ng walang katapusang kayamanan. Gayon, naintindihan ko na. Kayo dalawa, baka nagpaplano kayo para sa ari-arian ni Lolo Cheng, at lihim na kayong nagkakasundo, ano? Nagsisinungaling ka. Kung gayon, tama nga ang hinala ko. Kapag nakita ko si Lolo Cheng mamaya, kailangan kong sabihin sa kanya ang lahat. Bata, hinahanap mo ang kamatayan. Wang Yijiao, subukan mong galawin ang fiance ko. Yue, ito ang personal na espada ng Emperador Taizong ng nakaraang dinastya. Kayang putulin ang bakal na parang puti. Huwag kang manginig. Naku po, ang maganda kong asawa ay marunong din lumaban. Babae ka. Anong kaguluhan yan? Hindi mo pa ba itatago ang espada mo? Lolo, Old Master, bakit ka bumaba? Kung hindi ako bumaba, ang pamilya Cheng na ito ay ipapaguho ninyong lahat. Guguhuin. Old Master Cheng, ako po ay kinatawan ng aking ama para magbigay ng regalo sa ating pamilya. Ating pamilya? Ha? Ang ama mo, hindi ba matagal na niyang gustong talunin ang Chancheng Group namin? Matagal na. Ano, sumusuko na kayo ngayon? Siyempre hindi. Ang ibig kong sabihin, kung magpapakasal sa akin si Yue, edi magiging isang pamilya na lang ang 2 pamilya natin. Sa tingin ko, ang pamilya Wang ninyo ay gustong sakupin ang ari-arian ng pamilya Cheng namin, hindi ba? Old Master, sa tingin ko tama siyang Master Wang. Pagdating ng panahon, magkakaisa ang 2 pamilya natin. Ang Chancheng Group natin ay mas lalong unlad. Hindi ba, Old Master? Tsutsukin. Huwag mong kalimutan, Ang asawa mo. ang anak ko, pinatay ng pamilya Wang. Hanggat buhay pa ako, huwag mong asahan na mapapangasawa mo ang apo ko. Lolo, Matindi ang sakit ninyo, matanda. Bata, anong ibig mong sabihin? Masaya ka ba na may matinding sakit ang lolo namin? Hindi ba? Tama, bata. Kung hindi mo ipapaliwanag ito ngayon, hindi ka makakalabas ng Haicheng City. Binata, anong ibig mong sabihin? Kinhao, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Lolo, hindi yan ang ibig sabihin ni Kinhao. Huwag po kayong magkamali. Pagkakamali. Sa tingin ko, gusto niya talagang kalabanin ang Chancheng Group. Hindi ba? Mga tao, Baliin ninyo ang mga binti niya. Huwag kayong magmadali. Matanda, ang ibig kong sabihin ay, ako ay kayang gamutin ang sakit ninyo. Kaya mong gamutin ang sakit ni Chairman Cheng. Kalokohan. Matanda, kahit hindi mo ipagkasundo si Wei kay yung Master Wang, hindi mo naman siguro papakasalan ang isang palamunin. Kinhao, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Yui, kaya ko talagang gamutin ang sakit na ito. ang isip ay payapa at walang pagnanasa. Ang isip ay payapa at walang pagnanasa. Ang puso ay panatag at walang takot. Ang puso ay Ang panatag at walang pagtulong takot. sa kapwa. Ito ang turo ng mga santo. Sa totoo lang, nag-alala pa ako na ang kaalaman ng Divine Doctor ay walang silbi. Hindi ko inaasahan. Si Old Master Kang mismo ang lumapit. Yue, hindi mo naman siguro paniniwalaan ang manloloko na ito, di ba? Isang walang trabaho. Sinasabi mong kaya mong manggamot? Ginang Tsu, buti na lang at nandito ako ngayon. May isa pa akong bagay. Espesyal akong nagimbita ng isang Divine Doctor. Tiyak na magagamot niya ang sakit ni Old Master. Yang Master Wang.
Totoo ba ang sinasabi mo? Siyempre, espesyal ko siyang inanyayahan sa malaking halaga. Huwag na nating pag-usapan ang paggamot. Kahit ang taong malapit ng mamatay, kaya niyang buhayin. Tungkol naman sa kapalit, Young Master Wang, anong oras na ba? Bakit hindi niyo patawagin ang manggagamo para gamutin ang lolo? Ako na ang magdedesisyon. Basta gumaling lang ang lolo, ipapakasal ko si Yue sa'yo. Tsutsukin. Ikaw, Lolo! Yue. Ang lolo ay inatake sa puso. Bumalik ang kanyang sakit. Malubha ang kanyang kalagayan. Hindi na siya magtatagal. Ang lolo ay naghanap ng magaling na manugang para sa'yo. Sa nangyari ngayon, nagkamali ang lolo. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Lolo! Hoy, anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Gagamutin mo ang lolo? Kaya mo ba? Yun, pigilan mo ang stepmother mo. Nasa critical na kalagayan ang lolo. Kung hindi ako kikilos, huli na ang lahat. Young Master Wang, nasaan ang manggagamot na inimbitahan mo? Basta mailigtas lang ang lolo ko. Magpapakasal ako. Yun, hindi mo kailangang magmakaawa, kayong Master Wang. Kaya kong iligtas ang lolo. Huwag ka nang magsalita, Kinhao. Yun ako. Tama na, Kinhao. Kinhao. Tayo, masasabi kong may koneksyon pero hindi tayo para sa isa't isa. Young Master Wang, pakiusap, kumilos ka na. Dumating na si Divine Dr. Tsu. Hello. Ito ba ang Divine Doctor? Anong klaseng divine doctor yan? Ang daming sinasabi. Maloloko yan, di ba? Kahit hindi siya mukhang Divine Doctor, mas magaling pa rin siya kaysa sayo na delivery boy na nagkukunwaring marunong magpagaling. Divine Dr. Chu, pakiusap, kumilos ka na. Ano sa tingin mo, Divine Dr. Chu? Maliit na bagay lang yan. Bigay ang karayom. Tiga. Divine Dr. Kue, kung itutusok mo yang karayom, papatayin mo ang matandang ginoo. Bata, anong pinagsasabi mo? Ang matandang ginoo ng pamilya Cheng, ang kanyang ki at dugo ay umaatake sa puso. At bumalik ang kanyang lumang sakit. Gagamitin ko ang karayom para tusukin ang kanyang bayhui acupoint. Para gisingin ang isip at buksan ang mga daanan. Dumaloy ang dugo at ki. May mali ba doon? Tama lang natusukin mo ang bayhi acupoint niya. Walang problema doon. Pero nakalimutan mo, matanda na ang lolo. Mahina na siya para sa ganoong paggamot. Paloob na paggamot lang ang pwede. Hindi pwedeng galawin sa labas. Gusto mo ba siyang patayin sa ginagawa mo? Bata, kinukwestiyon mo ba ang galing ko sa medisina? Kung ganyan ang gagawin mo, hindi na abot ng isang oras ang lolo. Kinhao, ang yabang mo talaga. Ang taas ng lipad mo. Nandyan ka na naman. Yue, ikaw ay isang mataas na pinuno. Bakit ka nakikinig sa sinasabi ng delivery boy na yan? Seryoso ka pa talaga? Kung hindi pa natin papagalingin si Divine Dr. Chui, baka mawala na ang lolo. Umalis ka diyan. Isang ordinaryong tao, nangangahas kwestiyonin ang isang master ng Chinese medicine. Yue, ang pagliligtas ng buhay ay parang pag-apula ng apoy. Miss Cheng, malapit nang bumigay ang katawan ng lolo. Kailangan mo nang magdesisyon agad. Divine Dr. Tsu, pakiusap, tulungan niyo po siya. Bata, ipapakita ko sa iyo ang tunay na Divine Dragon Golden Needle. Sa sitwasyon gayon, kailangan nating subukan ang matandang ito. Kawawa naman si Lolo Keng. Unang karayom, ayos ang lahat. Pangalawang karayom, hati ang yin at yang. Pangatlong karayom, bumalik ang kaluluwa. Gising na, gising na. Lolo, gising ka na. Sa isang galaw ng Divine Doctor, naligtas niya si Lolo. Hindi tulad mo, puro kasinungalingan. Bata, sumusuko ka na ba? Talo. Kinhao, Naggapanggap ka lang. Binilang ko na para sa'yo. May problema ba? Ayos ka lang ba? Lolo, Anong nangyayari? Divine Doctor, tingnan niyo po agad. Anong nangyari kay Lolo? Young Master Wang, ano ba talaga ang nangyayari dito? Divine Dr. Tsu, anong nangyari kay Lolo? Ang tatlong karayom kanina, nagdulot ng pagbara sa daloy ng enerhiya ni Lolo. At umakyat ang lason sa puso. Kagigising lang niya. Huling pag-alab lang yan. Paano mo nalaman? Sabi ko kaya ko siyang gamutin. Gusto mo talagang magpakitang gilas? Saig, ipagpatuloy mo ang pagpapakitang gilas mo. Binibining Cheng, malubha na ang sakit ni Chairman Cheng. Wala na akong magagawa. Dr. Xue, hindi ba't kumakalat ang balita na kahit ang mga nasa bingit ng kamatayan ay kaya mong iligtas? Dr. Xue, pakiusap, iligtas niyo ang lolo ko. Binibining Cheng,
Pinalaki lang ng mga tao ang aking reputasyon. Wala na talaga akong magagawa. Tama na, tama na, tama na. Tapos na ba kayong magdrama? Ang ibig kong sabihin, kung titigil na kayo, sisimulan ko nang gamutin siya. Ikaw ang gagamot. Hayaan mo siyang gamutin. Kung mamatay siya, wala kaming kinalaman doon. Seg, ikaw na. Tingnan natin, kung may mangyaring masama, paano ka mananago? Kinhao, hindi ka magamot ni Dr. Xue ang lolo ko, kaya mo ba talaga? Huwag kang mag-alala, Yue. Magtiwala ka sa akin. Mga Ginoo at ginang, pesensya na sa aking ipapakita. Gayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na Golden Dragon Tail Needle. Kung marunong ka nga sa Golden Needle, luluhod ako at magiging disipulo mo. Sag, hintayin mo lang. Golden Dragon Tail. Golden Dragon Tail, umuugong sa siyam na kalangitan. Golden Dragon Tail. Binubuhay ang patay, pinagagaling ang mga buto. Hanggat may hininga pa ang isang tao. Kaya itong iligtas. Golden Dragon Tail Needle. Paano niya nalaman ang Golden Dragon Tail Needle? Ang Golden Dragon Tail, nakasulat sa sinaunang aklat, ang Huang Dinijing. Bihira itong makita. Bakit hindi pa rin nagigising si Lolo? Alam ko na. Siguradong nagkamali lang ang batang ito, at aksidenteng natusok ang karayom sa tamang punto. Pero hindi naman siya tunay na doktor. Kaya wala siyang alam sa tamang paggalaw ng karayom. Kung hindi, matagal nang nagising si Lolo Cheng. Kinhao, walang problema, di ba? Bakit hindi pa rin nagigising ang lolo ko? Huwag mag-alala, Yue. Kanina lang, pinastabilize ko lang ang kondisyon ni Lolo Cheng. Susunod, magpupretend na ako. Susunod, sisimulan ko na ang paggawa ng pildoras. Paggawan pildoras? Kinhao, huwag kang magbiro. Paggawa ng pildoras. Doktor, sabi niya, gagawa siya ng pildoras. Narinig ko ang paggawa ng pildoras. Ang mga sinaunang manggagamot lang ang marunong nito. Paano niya magagawa yan? Yartsue, huwag mong pakinggan ang mga kalokohan niya. Anong alam niya sa paggawa ng pildoras? Sigurado, hindi na niya magagamo. Gusto lang niyang tumakas. Tumakas? Yue, paghandaan mo ako ng gagamit. Kinhao, kaya ba talagang mga ito? Gagamitin mo ba talaga ang mga ito para gumawa ng pildoras? Mukhang nag-alala lang ako nang walang dahilan. Ang paggawa ng pildoras ng mga sinaunang doktor, ang batang ito. Paano niya magagawa? Yue, sinabi ko na sa'yo, niloloko ka lang niya. Kinhao, kaya ba talagang mga ito? Huwag mag-alala, Yue. Hindi ko hahayaan na masaktan si Lolo Cheng. Magtiwala ka sa akin. Magganggap ka pa. Magganggap ka pa. Halika, harangan niyo ang lahat ng pinto. Tingnan natin kung paano ka mag-e-elixir. Isang oras na, bata. Huwag mong sabihin ito lang ang ipapakita mo sa amin. Hoy, yung Master Wang. Kalma lang. Gayon, saksihan niyo ang himala. Ehem. Bata, ano ba yung ginagawa mo? Halos pasabugin mo kami. Ang bango. Elixir. Ito nga ay elixir. Pek yan. Yue, huwag kang maniniwala sa kanya. Siya ay, mga tao, bilisan nyo, walisin nyo ang mga basura na yan. Nandidiri ako sa kanila. Teka. Elixir. Ito nga ay elixir. Sa mga libro ko lang nakita ang elixir. Ang sining ng paggawa ng elixir. Ang elixir na kayang magbalik ng buhay sa patay at magpagaling ng suga. Tinawag na basura? Isang malaking kawalang-galang. Mga ninuno, may tagapagmana na ang ating tradisyonal na medisina. May tagapagmana na. Kinhao, ang bagay na ito talaga bang makakapagligtas sa buhay ng lolo ko? Siyempre, Divine Doctor. Divine Doctor, pakiusap, iligtas mo ang aking ama. Hahaha. Hindi ako ang manggagamot. Hindi ako ang manggagamot. Hindi ako ang manggagamot. Hindi ako ang manggagamot. Ang batang kaibigan na ito ang tunay na pambansang henyong manggagamot.
Ako'y humahanga. Bata, hintayin mo ako. Ikaw ang manggagamot. Itong tatlong liquor. Isa para iligtas sa Elder Cheng. Isa para gamutin ang nanay ko. At isa para sa emergency. Sapat na siguro. Manggagamot. Miss, anong ginagawa mo? Manggagamot, parang awa mo na. Iligtas niyo po ang tatay ko. Kinhaw, dahil kaya nitong iligtas ang buhay ng lolo ko, dali iligtas na natin si lolo. Sag. Ang sarap sa pakiramdam. Ilang dekada ko nang hindi nararanasan ito. Yue, ang manggagamot ang nagligtas sa akin. Ang manggagamot. Pero hindi sila. Si Kinhaw ang nagligtas kay lolo. Elder, kumusta na po ang pakiramdam niyo ngayon? Kumusta na po ang katawan niyo? Mas mabuti na. Parang nailabas ko ang lahat ng dumi sa loob ng ilang dekada. Elder, wala na po ba talaga kayong sakit? Siyempre, batang kapatid. Humihingi ako ng paumanhin sa pagiging padalos-dalos at pagdududa ko kanina. Bulag na yata ang mga mata ko. Ayos lang po, lolo. Pamilya naman po tayo. Pamilya. Sino ang pamilya mo? Sa tingin ko, nandito ka para sa kamanan ng pamilya Cheng, di ba? May mga tao talaga na walang hiya. Nakarating na sa ganitong punto ang mga bagay-bagay. Pero nagmamatigas pa rin. Nakakahiya. Saan galing ang batang yan? Walang pinag-aralan. Hindi ko alam kung anong nangyari ngayon. Isang batang walang pinag-aralan at isang walang kwentang tao. Parehong pumunta sa pamilya Cheng. Ikaw na matandang may nguson ngunggoy. Hindi ka ba titigil? Batang hamak, naglakas loob kang murahin ako. Ikaw nga ang sinasabi ko. Humanap ka ng salamin at tingnan mo ang sarili mo. Karapat dapat ka bang kausapin ako? Ikaw. Mga bodyguard, palabasin niyo siya. Tama na, Sukyukin. Kung gusto mo pa ring maging stepmom ko at manatiling manugang ang pamilya Cheng, manahimik ka. Gusto mo bang patayin sa gali si lolo? Ikaw. Ano man ang mangyari, nakita ko mismo si Kinhaw ang nagligtas kay lolo. Kaya pumapayag ako sa lolo ko. Akakasalan ko si Kinhaw. Hindi ako papayag. Ang pamilya Cheng natin, paano tayo magpapakasal sa isang walang alam na hamak na tao? Sabi mo si Divine Dr. Kin? Kung ayaw niyo sa kanya, bakit hindi na lang ikaw ang maging manugang sa pamilya Su? Pakakasalan kita. Pamilya Su. Hindi. Bakit mo nagustuhan ang ganyang klase ng tao? Anong pakialam mo kung sino ang gusto ko? Ano, Divine Dr. Kin? Pag-isipan mo ng mabuti. Miss Su, natatakot ako. May kasunduan na ako. Ang tungkol sa pagiging manugang, hindi ko muna iyan pag-isipan sa ngayon. Nandito ka para iligtas ang iyong ama, tama? Ibibigay ko sa iyo ang pill na ito. Ito ay isang divine pill. Ibibigay mo sa akin? Siyempre, ang paggamot at pagliligtas ng buhay ang pundasyon ng medisina. Gaano man kahalaga ang divine pill, hindi ito matutumbasan ng buhay ng tao. Kung makakatulong ito sa pagligtas ng iyong ama, handa akong ibigay ang lahat ng tulong. Ano? Nahiya na ako sa iyo. Ang malaking kabutihan mo ngayon, ang pamilya Su, tatandaan namin. Ay, nga pala, ang Black Dragon card na ito, ay iay sa lahat ng high-end na lugar sa Hecheng City. May limit na isa 0 milyong yuan. Pansamantalang bayad ito sa kabutihan mo ngayon. Sabi ka kung iligtas ang aking ama. Alis muna ako ngayon. Malaki ang pasasalamat ko sa inyo sa hinaharap. Ang Black Dragon card ay pag-aari ng pamilya Su. Ang babaeng ito, siya ba ang panganay na anak ng pamilya sumula sa kapital ng probinsya? Nga pala, Dr. Kin, pag-isipan mo ng mabuti ang payo ko sa iyo, ha? Hihintayin ko ang balita mo. Ikaw. Buisit na babae. Makikita mo ang hinahanap mo. Tumahimik ka. Hindi mo man lang nakilala ang panganay na anak ng pamilya Su. Ang pinakamayamang pamilya sa kapital ng probinsya. Paano ko ipagkakatiwala sa iyo ang napakalaking negosyong ito? Pamilya Su. Hindi ba sila ang pinakamayamang pamilya sa kapital ng probinsya? Kinhaw. Sabi ko na nga ba, hindi ako nagkamali sa iyo. Ganito na lang, dito ka na matulog sa bahay ko ngayon. Iba talaga ang kwarto ng isang dalagang may pinag-aralan. Ang banggo. Malapit na ang oras. Ang Golden Well turntable na ito ay talagang isang sandata para baguhin ang kapalaran. Gayon, kung makukuha ko lang ang Touch of Gold, magkakaroon na akong pera. Bakit ganito? Nasaan ang Touch of Gold ko? Yui, bakit ika yan? Kinhaw, anong balak mong gawin? Patawad, hindi ko sinasadyang hawakan ka. Pakinggan mo ako. Huwag kang mag-apura.
Paano ko ba bubuksan to? Talisman ng random na pagpapalakas ng katawan permanenteng bisa. Lunukin para gamitin. Random na pagpapalakas. Permanenteng. Ang natitirang lihim na compartment ay mas kamangha-mangha pa. Ito ay isang malaking kayamanan. Kinhaw, tinatawag mo ba ako? Hindi. Hindi ikaw ang tinatawag ko. Matulog ka pa. Umaga pa lang. Ang bilis mo naman magsawa sa akin. Sasagutin ko lang ang tawag. Kinhaw, hindi mo inakala, di ba? Nahanap ko na, ang matanda mong ina. Kung ayaw mong mapunta sa impyerno, ang matanda mong ina, dalian mo at tumunta ka sa ospital. Anak, huwag kang pumunta. Kinhaw, haha. Kung ayaw mong mamatay ang matanda mong ina ngayon, dalian mo at pumunta ka rito. Wang Yizho, kung galawin mo ang nanay ko, papatayin kita. Bigyan mo ako ng oxygen. Gusto mo? Gusto ko ng oxygen. Alam mo ba ang anak mo, kung gaano niya ako pinahiya ngayon? Pagdating niya, isasama ko kayong dalawa sa kamatayan. Gusto mo? Hahaha. Ma, Kinhaw! Wang Yizho, papatayin kita. Kinhaw, isa ka ngang napakabuting anak. Ngayon, titingnan ko, kung mas matigas ang buto mo o ang kutsilyo ko. Wang Yizhao, nababaliw ka na ba? Baliw. Hehehe. Baliw ako. Halos makalimutan ko na ang bulok na bulaklak na ito. Akala mo ba dahil pinoprotektahan ka ng lolo mo, magagawa mo na ang lahat ng gusto mo? Sinasabi ko sa'yo, sa lalong madaling panahon, ang Chancheng Group ay magiging akin na. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Hindi mo pa ba alam na putol na ang cash flow ng Chancheng Group? Ang pinakamalaking utang ay nasa kamay ni Boss Bao. Nagda siya na ang board of directors. Kung sino ang makakakuha ng pera mula kay Boss Bao, siya ang magiging pinakamalaking shareholder ng Chancheng Group. Impossible. Paano mo malampasan ang lolo ko? Bakit naman hindi? Lahat ng direktor ng Chancheng Group ay sa pamilya Wang. At ngayon, ikaw na lang ang aking lalaruan. Wang Yizhao, hindi ka papalampasin ng lolo ko. Hindi ako papalampasin. Ngayon na, gagawin ko na sa'yo. Tingnan natin kung sino ang makakapigil sa akin. Halika, baby. Wang Yizho, itigil mo yan. Kung may gusto ka, sa akin mo gawin. Sa'yo, Seg. Kinhaw, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Kung magpapakamukha ka sa ilalim ng binti ko. Bakit ka tumatawa? Tumatawa ako. Nag-activate na ang enhancement talisman. Tumaas ng 500% ang lakas ng host. Kasama ang isa 0 minutong fighting skills. Paano yan possible? Saan mo natutunan yan? Ang pinakamahirap na tie-in kick. Kinhaw, huwag kang lumapit. Kayong dalawa, pigilan niyo siya. Umalis kayo. Kayong mga walang kwenta. Kinhaw, huwag kang lumapit. Kinhaw. At Kinhaw, tumigil ka na. Makukulong ka kung patay mo siya. Tingnan natin kung kumusta si Ed. Nanay. Huwag kang mag-alala, nanay. Okay ka lang. Kinhaw, gagana ba ang gamot na yan kay ate? Huwag kang mag-alala, Cheng Yui. Hanggat may buhay pa ang tao, tiyak na may liligtas ng alikhor na ito. Kung gayon panatag na ako. Kung dahil sa akin si tita, kung may mangyari sa kanya. Yui, huwag kang magsisisi. Ang pinakamahalagang gayon ay ilipat muna ang nanay ko sa ligtas na lugar. Pagkatapos, bawiin ang buong Cheng Corporation. Hindi ko inakala na sa pakikipag-away kay Wang Yizho, hindi sinasadyang nabuksan ko ang mekanismo ng misteryosong kahon na ito. Batay sa nakaraang karanasan, ang bawat paggamit ng superpower ay may limitasyon sa oras. Kung sa loob ng itinakdang oras na ito, hindi ko mababawi ang utang. Hayaan na, bahala na. Gamitin ko na lang. Parang hindi pwedeng gamitin ng sabay ang dalawang ito. Ang sakit. Parang hindi pwedeng gamitin ng sabay ang dalawang ito. Ang sakit. Mamamatay na ba ako? Golden Well Turntable, sinira mo ang buhay ko. Music Master Function, binuksan. Bisa, 24 oras. Nagsisimula ang traceability function. Ang host ay random na makakakuha ng isang karapatan na muling maranasan ang nakuha ng superpower. Nagsisimula ang traceability, nakalock ang traceability. Nakuha ng host ang Cray Vision function.
Bisa, 24 oras. Ah, Ang Music Master ay bihasa sa lahat ng musika sa mundo. Golden Well Turntable. Para saan pa ang Music Master na ito? Hindi ba pwedeng tugtugan ko si boss ba? Maningil ng utang, maningil ng utang. Nakuha ang musika. At itong Crave Vision. Kinhaw, nalaman ko na ang tungkol kay Boss Bao. Nalaman ko na ang tungkol kay Boss Bao. Ah. Kinhaw! Kinhaw, anong nangyari sa'yo? Pakigamit ng tama ang iyong superpower. Kung hindi, babawiin ang lahat ng kakayahan. Lumayo ka muna sa akin. Itong pesteng superpower na to. Kung ayaw ipatingin, wag na lang. Lagi na lang sumasakit ang mata ko. Sabi mo kanina, nalaman mo na ang tungkol kay boss ba? Si Boss Bao ang pinakamalaking underground boss sa Haiching City. Nalaman ko na tuwing umaga, nagkakape siya sa Jinzun Clubhouse. Pupuntahan ko siya para kausapin. Sige kung ganon, bukas pupuntahan natin si Boss Bao. Tara, 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 tara. Matagal na tayong hindi nakita. Kumusta ka? MS Cheng, lalo kang gumaganda. Hindi ko talaga alam kung anong swerte ang nakuha ng lalaking yan sa tabi niya sa nakaraang buhay. Pahawakan ang kamay ni MS Cheng. Naku po. Ito ba ang private clubhouse ng mga mayayaman? Ang ganda naman. Kinhaw, bakit ka nakatunga? Tara na! Ay, nag-enjoy lang ako sa musika. Marunong ka rin pala sa musika? Siyempre, itong tugtog ngayon. Ito ay gawa ni Elgar, kinumpos noong 1888. Ang Salud d'Amor. Ang buong piyesa ay may 3 bahagi. Ito ay typical na estilo ng serenade. Sa mataas na tono, tinutugtog ang isang melodya na parang magkasintahan na naglalambingan, malambing at umaawit. At sa malambot na bahagi, may halong lungkot at pagkamis. Ang dami mo palang alam. Bata pa lang ako, mahilig na ako sa musika. Pinag-aralan ko talaga ang teorya ng musika. Music Master, mukhang hindi rin simple ang superpower na ito. Sa sandaling narinig ko ang tugtog na ito, ang impormasyon nito ay automatikong lumabas sa isip ko. Kung hindi, paano ko mapapahanga si Yui? Hindi halata. Pero ang galing mo pala. Ang galing ko, hindi mo ba ako bibigyan ng reward? Ah? Pinapatay mo ang asawa mo, ah. Kinhaw. Kinhaw, ang kapal talaga ng mukha mo. Ano pa ba ang masasabi ko sa'yo? Isang delivery rider na nakikinig sa violin? Nakakahawa ka ba ng violin? Naiintindihan mo ba ang tono? At ako, si Yang Tingting, ay isa ng Haicheng City, isa sa 10 natatanging bagong bituin sa violin. Santiago, ang nanalo ng unang gantimpala sa Chopin Star Show. Ang Jinzun Clubhouse ni Boss Bao ay tumatanggap lang ng mga bagong bituin sa sining at mga bilyonaryong may ari-arian at mga iyay na may membership card. Hindi ito para sa mga tulad mong kung sino-sino lang. Ikaw, naglakas loob kang saktan ako. Ang uminsulto sa asawa ko ay dapat saktan. Membership card lang yan, kukuha ako. Kukuha ka. Miss Cheng, kaya mo bang kumuha? Matagal nang putol ang financial chain ng pamilya Cheng. Lahat ng pondo ay matagal nang na-freeze ng bangko. Ikaw, hoy Yang Tingting. Sa tingin ko pagdating sa musika, mas may alam pa rin ako kaysa sayo. At may card din ako. Sa buong Haicheng City, ang Black Dragon card na walang limitasyon sa paggastos. Hahaha. Kinhaw, saan mo napulot ang game card na yan? Hindi ka man lang nag-isip bago magyabang. Kung hindi ko lang kilala si Boss Bao at ang iyaisag ng Jinzun Clubhouse, baka naniwala pa ako sa'yo. Isang sirang card na walang pangalan. Sino ang tinatakot mo? Ha? Aking Black Dragon card. Yang Tingting, bulag ka ba? Ito ay isang Supreme Membership Card. Sa Haicheng City, sa bawat tindahan, makukuha mo ang pinakamataas na serbisyo. Hahaha. Ang Supreme Membership Card, isang naghihirap na mayamang dalaga at isang walang kwentang talunan. Talaga bang iniisip ninyong may halaga kayo? Mas magaling pa ako sa akin sa musika. Kilala mo ba ako? Magandang araw, Binibining Yang. Ako po ang inyong matinding tagahanga. Kung gayon, pahiram ng iyong biolin. Kinhaw, alam mo ba kung bakit hindi kita gusto? Ang isang tulad mong walang pinag-aralan at walang alam, na puro pagalagala lang at walang ambisyon. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang gusto ng mga importanteng tao sa syudad. Ang galing mo, Ate Yang. Kinhaw, Parang manok na nag-shoot ng corona. Hanggang doon lang ang kaya niya. anong oras na ba? Nagbibiro ka pa rin.
Binibining Yang, isa kang tunay na maestro. Perpekto ang pagtugtog mo ng piyesa. Hindi naman ganoon kagaling. Yue, ang makilala ka ay parang isang panaginip para sa akin. Hanggang gayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Ang isang maganda at matalinong babae na tulad mo ay magiging asawa ko. Kung panaginip lang ito, sana hindi na ako magising pa. Ang kantang My Heart Will Go On ay para sa'yo. Binibini, ang tugtog ng binata na ito. Ang monghe ng Shu na si Baoyuan ay may kagalakan. Pababa ng MEP. Para sa akin, isang kaway. Parang naririnig ang libu-libong puno ng pino. Mataas na bundok, umaagos na tubig. Ito ang tunog ng mataas na bundok at umaagos na tubig. Kailangan kong idokumento ang makasaysayang sandaling ito. Idokumento ito. Ito. Paano ito nangyari? Si Qin Hao na walang alam. Paano niya nagawa ang ganitong kahangahangang kasanayan? Ang galing ng tugtog. Ang ganda pakinggan. Nagustuhan mo ba, Yui? Salamat, Qin Hao. Ito ang pinakamagandang musika na narinig ko. Qin Hao, binubuli mo ang asawa ko. Mukhang gusto mo nang mamatay. Master Ma, tingnan mo siya. Binubuli niya ako habang wala ka. Pair, naggapanggap kang edukado sa harap ng babae. Hindi mo ba tinitingnan kung anong lugar ito? Hoy, Ma Xiaoji. Black Dragon card yan ng Su family. Paano mo nagawang tapakan yan? Emmy, naggapanggap pa rin. Su family, 3 lang ang Black Dragon card sa Haicheng City. Nasa kamay lang yan ng mga makapangyarihan. Ang isang mayabang na tulad mo, paano ka magkakaroon yan? Sinong nagsabing hindi siya pwedeng makaroon yan? Maligayang pagdating, Binibining Su. Qin Hao, nandito ka nga pala. Linger, bakit ka nandito? Nagtatanong ka pa. Nagtutugtog ka ng violin dito. Kumalat na sa internet. Hindi ko akalain na marunong ka palang mag-violin. At ang galing mo pang tumugtog. Tumugtog lang ako ng kaunti. Hoy, pinupuri ka ng aming binibini. Huwag kang magkunwari na hindi mo alam. Seo King. Binibining Su. Ikasi. Binibining Su. Ako si Young Master Zhang ng Zhongxiao. Ang kinatawan niya sa Haicheng City. Oh. Qin Hao, tugtugan mo rin ako, please. Binibining Su, sanggayon. Hoy, Binibining Su. Ang lalaking yan ay isang manloloko. Ginagamit niya ang peking Black Dragon card para manloko at nahuli ko siya. Nahuli ko siya sakto. Oh, talaga? Qin Hao, paano ka naglakas loob na nakawin ang Black Dragon card ng pamilya namin? Emmy, bata. Tingnan natin kung ano pa ang sasabihin mo ngayon. Binibining Su ang card na ito. Hindi ba't ikaw ang nagbigay kay Qin Hao? Hanggang ngayon. Nagpapanggap ka pa rin. Nakakahiya ka talaga. Ano kaya ang parusa ko sa'yo? Tama na, Miss Su. Ano ba ang gusto mo? Parurusahan kita. Parurusahan kitang pakasalan ako. Ano? Diyos ko, ang top family sa probinsya, ang panganay na anak ng Su family, magpapakasal sa isang walang pangalan? Sino ba talaga itong si Qin Hao? Bakit ayaw ni Miss Su ng iba kundi siya? Ang top family sa probinsya. Ang Su family. Miss, huwag kang magulo. Sino ang magulo? Qin Hao, pakakasalan mo ba ako? Su, may fiank na ako. Anong gayon? Hindi pa naman kayo kasal. Lalaban ako ng patas. May magandang bagay si Miss Keng, dapat nating ibahagi sa lahat. Miss Su, huwag kang magpaloko sa taong ito. Niloloko ka lang niya. Isa lang siyang pulubi. Hawak niya ang peking Black Dragon card ng Su family. Niloloko niya ang mga tao dito. Manahimik ka. Sa tingin mo, sino kami sa Su family? Isa lang siyang tanga. Ako mismo ang nagbigay ng Black Dragon card kay Qin Hao. Qin Hao, pakasalan mo ako, please? Hindi ito totoo. Hindi totoo. Miss Su. Ako? Paano mo ako nagawang siraan? Kuya Qin Hao, paano kung ang aming Su family ay maglabas ng ultimate kill order?
Na walang sinuman sa Heching City ang pwedeng makipagtulungan sa'yo? Ano kaya ang mangyayari? Ang ultimate kill order ng Su family. Kapag lumabas ang utos na ito, Yayanig ang langit at lupa. Sino ba talaga ang taong ito? Nakarapat dapat gamitin ng Su family ang ultimate kill order na hindi pa nailalabas sa loob ng isang siglo. Miss Su, huwag po. Tao po ako niyong Master Zhang. Yung Masters Hang? Hindi ko pa naririnig ang pangalan na yan. Saan galing ang insekto na yan? Umalis ka diyan. Huwag mong guluhin ang aming binibini. Sino ka ba? Hindi mo ba kilala ang aming Young Master Zhang? Ngayon, kilala mo na siguro ang aming Young Master Zhang, di ba? Maliit na leopard. Butler Zhang, hindi ba, nawala ko lang ang isang bato mo? Kailangan mo ba talagang makipagatayan sa akin? Isang bato. Iyon ay isang Dragonstone Jade na nagkakahalaga ng 100 milyon. Nawala mo. Paano ko ngayon bibigyan ng respeto ang aking Young Master? Bitawan mo. Wala kang karapatang magsalita dito. Bata, bitawan mo siya. Kinhao, bilisan mo, bitawan mo siya. Ang Zhang family yan ng Zhongzhou. Kuya Kinhao, Butler Zhang, ayos ka lang ba? Kinhao, paano mo nagawang saktan si Butler Zhang? Ang Zhang family ang pinakamayamang pamilya sa Zhongzhou. Gusto mo bang mamatay? Ang pinakamayamang pamilya sa Zhongzhou. Ang pinakamataas sa buong Brietsia. Ang pinakamayamang pamilya. Diyos ko. Kung kinalaban mo ang taong ito, tapos na ang Su family. Ang Zhang family lang ng Zhongzhou? Hindi ko sila pinapasin. Lalo na ang isang maliit na butler. Gusto mong mamatay. Sugod. Paano nangyari yan? Paano nangyari yan? ang gwapo ni Kuya Kinhao. Ete, nagiging baliw ka na naman sa pag-ibig. Kahit mawala pa ang lahat ng superpower ko, ang lakas ng katawan ko ay tumaas ng 500%. Sapat na yan para talunin ang lahat sa mundo. Kinhao, mag-ingat ka. Ano ang gusto mong gawin? Hindi ba gusto mong basagin ang ulo? Tutulungan kita. Bata. Inaamin kong napakagaling mo. Bakit hindi ka nalang sumapi sa aking sekta? Para umangat ka at makasama sa aking karangalan. Kung susunod ako sa'yo, 3 araw akong magugutom 9 beses. Mayabang na bata. Tingnan mo ngayon, puputulin ko ang ulo mo. Magingat ka. Two-Finger Zen. Ito ang Two-Finger Zen Divine Skill. Ito ay Nepalese Steel Knife. Ikaw. Boss Bao, kung hindi ako nagkakamali. Nagaway kayo dahil nawala mo ang Dragon Seed Stone ni Butler's Hang, tama? Isang Dragon Seed Stone, kaya kayo nagaway, tama? Tama. Kung ibabalik ko kay Butler's Hang ang isang bato na kaperho ng halaga, papayag ka ba sa isang kahilingan ko? Yaong man, huwag lang isang kahilingan. Kahit 10 kahilingan pa, tutuparin ko lahat. Kinhao, huwag kang magloko. Ang Dragon Seed Stone ay hari ng mga bato. Isang beses lang ito nangyayari sa isang siglo. Saan ka makakahanap ng kaparehong halaga? Isang beses lang nangyayari sa isang siglo? Yan ay para sa iba. Para sa akin, madali lang yan. Bata, alagang ipinapakita mo ang iyong kayabangan sa sukdulan. Seg. Gayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin na may mas magaling pa sa iyo at may mas mataas pa sa langit. Hoy, Butler's Hang. Paano kung ito na lang ang ibayad ko sa iyo? Naku po. Miss, ang lalaking gusto mo, hindi kaya baliw? Hindi ba't isa lang yan ordinaryong Myanmar Stone na hindi na pwedeng maging mas ordinaryo? Kinhao, tama ba? Inaamin kong malakas ka lumaban. Pero ang palakas sa balon ay palaka pa rin sa balon. Makitid ang pananaw, nakakulong sa sariling mundo, isang silang birdeng bato. Ikukumpara mo sa aking pinakamagandang dragon species. Kinhao, anong pinagsasasabi mo? Wala namang halaga ang batong yan. Walang halaga? Kahit hindi ako marunong sa bato, pero ang batong ito na umilaw. Hindi naman siguro masama, di ba? Yaong Master, pinasasalamatan ka ni Boss Bao sa iyong kabaitan. Ang batong ito. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Butler's Hang, tingnan mo ng mabuti. Anong nangyayari? Ang silaw ng ilaw. Ano ito? Ito ang Dragon's Bloodstone. Isang pinakamataas na uri. Isang napakabihirang kayamanan na minsan lang makita sa loob ng 1000 taon. Ang Dragon's Bloodstone. Bilog at makinis. Walang bahid. Likas na ganda. Nagniningning. Ito ay gawang sining.
ang King of Fine Mountains na nagkakahalagang 1 bilyon. Si Kinhao pa ang nakakuha. 1 bilyon ang halaga. Dapat ay akin ang 1 bilyong ito. Pero ako. Nakipaghiwalay ako sa kanya. Butler's Hang, ang Dragon's Bloodstone na ito ay nagkakahalaga ng 1 bilyon. Sapat na ba ito para mabayaran ka? Naku, hindi maganda yan. Mukhang ayaw magbayad ni Butler's Hang. Ganyan lang ba ang kakayahan ng Zhang family ng Songho? Kahit na ang Zhang family ang pinakamayaman sa Zhongsao. Sa tingin ko, hindi naman sila ganoon kagaling. Mga miyembro sila ng Zhang family. Kung gusto ng Zhang family na mag-back out, magba-back out sila. Sa hinaharap, huwag na tayong makipag-ugnayan sa Zhang family. Kinhao, papatayin kita. Butler's Hang, dalawa ang pagpipilian mong gayon. Kunin mo ang Dragon's Bloodstone at umalis, o mamatay ka. Yui, umalis na tayo. Kinhao, maghintay ka lang. Kuya Kinhao, hintayin mo ako. Malaki ang naitulong mo kay Boss Bao. Yui, ang utang kumpanya dapat ay malutas na, di ba? Master, saan ka pupunta? Miss Su, huwag ka nang magbiro. May gagawin pa ako. Mayroon bang mas mahalaga kaysa sa akin, si Suling-er? Miss Su, kasal na ako. At may kasunduan pa kami ni Yui. Hindi maganda yan. Anong masama doon? Basta ang magustuhan ni Suling-er, kahit ano pa yan, makukuha ko yan. Kahit pa tao. Miss Su, isa lang akong ordinaryong nag-deliver ng pagkain. Ang ordinaryong tao, marunong bang manggamot? Ang ordinaryong tao, marunong bang mag-appraise ng kayamanan? At ang ordinaryong tao, magugustuhan ba ni Suling-er? Tama na, Miss Su. Ano ba talaga ang gusto mo? Balak kong ligawan ka ng formal. Huwag ka nang magbiro, may fiance na ako. Anong kung may fiance ka na? Hindi pa naman kayo kasal. Balak kitang ligawan ng hayagan. Hindi naman siguro magagalit si Miss Keng, di ba? Hindi ako magagalit. Mauna na ako. Ay, Yue. Oh. Miss Su, huwag ka nang magbiro, pwede ba? Ano ba talaga ang gusto mo? Sabi ko na nga, balak kitang ligawan. Baliw. Miss, bakit ang hirap niyang kasapin? Kinhao, sa akin ka mapupunta. Yue. Bakit ka pa sumusunod? Hindi mo nasasamahan si Miss Su? Ay, Yui, huwag ka nang magtampo. Aking mahal. Si Sulinger kasi. Siya lang ang may gusto. Wala naman akong nararamdaman para sa kanya. Si Suling-er may magandang katawan. May magandang mukha. Alagi siyang nagpapapansin sa'yo. Hindi ako naniniwalang wala kang nararamdaman para sa kanya. Ano pa ba ang kailangan kong gawin para maniwala ka? Pwede akong manumpa. AMEA, masasamang lalaki lang ang nanunumpa. Ayan na. Pinaghirapan kong samahan ka para maningil, wala akong napala, naging masamang lalaki pa ako. Masamang lalaki. Ay, ang hirap suyin kapag nagsiselos ang babae. Ang hirap talaga. Ganito na lang, pagkatapos ng lahat ng ito, magpakasal na tayo, ano sa tingin mo? Magpakasal na tayo, ano sa tingin mo? Talaga? Talaga. Sige, papatawarin kita ngayon. Dahil sa pagiging masunurin mo. Bibigyan kita ng premyo. Anong premyo? Ang sarap naman nito. Bobo. Isa pa nga. Gusto pa ring tulungan si Cheng Yue na saktan ako. Yung Master Wang. Ito ang kontrata ng huling bayad ng Yongkang Group. Mabuti. Magaling ang ginawa mo. Kahit hindi ko naabutan si Boss Bao sa Jinzon Clubhouse. Pero, Kahit paano, nabawi ang huling bayad mula sa Yongkang Group.
Sapat na yan para talunin si Cheng Yue. Matalino at may kakayahan si Young Master Wang. Natatangi siya. Paano siya may hahambing sa isang walang kwentang babaeng tulad ni Cheng Yue? Naku, ngayon. Sabik na sabik akong makita. Si Cheng Yue na pinatalsik sa kumpanya, malungkot at nawawalan ng pag-asa. Young Master Wang. Cheng Jiarui, hindi ba't gusto mong talunin ang pinsan mo, si Cheng Yue? Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Paglingkuran mo ako ng maayos, at ang posisyon ng direktor ng grupo ay sa iyo na. Ano? Ayaw mo? Young Master Wang, ako gusto ko. Tama yan. Mga kasama, bakit pa kayo nakatunganga? Tara na. Are. Leave na palabas ng kalaswan. Cheng Jiarui, Cheng Jiarui. Kayo bang apat ay ganoon kahina? Nakalimutan niyo ba ang sinabi ng lolo ko sa inyo? Ang tunay na lalaki ay hindi nagpapadala sa yaman. At hindi umuyukos sa kapangyarihan. Yan ang tunay na lalaki. Kinhao, ito ang shareholders meeting ng Chancheng Group. Anong ginagawa mo rito? Bakit? Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Yui, sabihin mo sa kanya kung bakit kami narito. Ang utang ni Wang Yizhou kay Boss Bao, nabawi ko na lahat. Ngayon, ako na ang pinakamalaking shareholder ng grupo. Ano? Cheng Yue. Hindi mo pwedeng gawin yan dahil lang sa galit ka kay Young Master Wang at magsinungaling ka. Nandito ang lahat ng shareholders ng grupo. Kung mabuking ka rito, ang reputasyon mo ang masisira. Anong tinawag mo sa akin? Cheng Yue, ikaw talaga. Walang galang. Hindi mo iginagalang ang nakatatanda. Anong tinawag mo sa akin, Cheng Yue? Anong tinawag mo sa akin? Ete? Cheng Jiarui, simula bata pa tayo, inggit ka na sa talento ko. Gusto mong kunin mula sa akin ang lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng maraming taon. Paulit-ulit kang nagsumbong ang kung ano-ano kay Lolo. Naalala ko pa rin ang lahat niyan. Umalis ka na! Wang Yizhou, ayoko nang magsayang ang oras sa'yo. Hindi ko na kailangan ng maraming salita. Nandito ang lahat ng shareholders ngayon. Matagumpay kong nabawi ang utang ni Boss Bao. Napunan ko na ang lahat ng kulang na pondo ng kumpanya. Gusto kong makuha ang buong control ng Board of Directors. Sino ang sumasang-ayon? Sino ang tumututol? Talagang nakuha ni Cheng Yue ang utang ni Boss Bao, na ibalik. Kung si Cheng Yue at ang pinuno ng underworld ng Hekeng City makipag-ugnayan kay Boss Bao, hindi ba't ang Tiancheng Group ay lilipad ng mataas? Impossible. Paano ka pakikinggan ni Boss Bao? Dahil naibalik ni Cheng Yue ang utang ni Boss Bao, naibalik ang utang. Dapat lang ng Chancheng Group ay teka. Hahaha. Sabi ko na nga ba, paano ka pakikinggan ni Boss Bao? Ang kontratang ito, Anong pick? Cheng Yue. Halos maniwala na ako sa'yo. Hindi ko akalain na gagamitin mo ang isang kontratang hindi pa napipirmahan para lokohin ako. Alam nyo ba kung sino si Boss Bao? Ang gumamit ng peking pangalan ni Boss Bao. Alam nyo ba kung ano ang kahihinatnan? Anong nangyari, Yue? Kinhao, nagmamadali kasi ako kanina. Nakalimutan kong papirmahin si Boss Bao. Kinhao, tulungan mo ako. Ang kumpanyang ito ay pinaghirapan lolo ko sa loob ng ilang dekada. Ayokong si Wang Yizhou ang mapagkunwaring masamang taong ito. Agawin ang ari-arian ng aming pamilya. Ayos lang. Madali lang. Tatawagan ko si Xiao Bao, hindi ba? Hoy, Xiao Bao. Binibigyan kita ng 5 minuto para makarating sa Tiancheng Group. Kung hindi, huwag ka nang magpakita sa akin kailanman. Bilisan mo, pumunta ka sa Chancheng Group. Hahaha. Nag-artista pa. Kinhao, sayang ak hindi ka binigyan ng Best Actor Award. Napakasayang talaga. Cheng Yue, tingnan mo nga kung anong klaseng basura ang pinili mo. Pati si Boss Bao, pinapapunta pa niya. Xiao Bao Pao. Si Boss Bao ang pinuno ng Haicheng. Naniniwala ba kayo? Hindi. Hini. Cheng Yue. Kung ako sa'yo, tanggapin mo na ang katotohanan at alamin mo ang lugar mo. Ngayong gabi, pagsilbihan mo ako kasama ang kapatid mo. Sisiguraduhin kong bibigyan kita ng posisyon sa front desk. Wang Yizhou, anong balak mong gawin? Anong gagawin? Mas masarap paglaruan ang mga babaeng mayabang. Bitawan mo ako. Gusto mo bang mamatay? Naglakas loob siyang saktan si Young Master Wang. Kinhao, naglakas loob kang saktan ako. Anong problema kung saktan kita? Inapi mo ang asawa ko. Ininsulto mo ang aking ina.
Gusto kong kainin ang iyong laman at inumin ang iyong dugo. Ito ang Chancheng Group. Hindi ito ang lugar para magkakitang gilas ka. Mga gwardiya. Gusto kong kutulin ang isang braso niya ngayon. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob. Gusto niyo bang lumaban? Ako na ang boss ng Chancheng Group ngayon. Sige, bugbugin niyo silang lahat. Bibigyan ko ng 1-0. 0-0-0 bawat isa ang makabugbog sa kanila. Tingnan natin kung sino ang gustong bugbugin. Ang aking tagapagligtas. Boss Bao, bakit ka nandito? Boss Bao, bakit mo rin ako sinasaktan? Magkaibigan kayo ng tatay ko. Si Emarkin na ito ay ang tagapagligtas ng buhay ko, si Libao. Naglakas loob kang saktan siya. Boss Bao, nagkakamali ka yata. Wala siyang trabaho. Paano siya magiging? Manahimik ka hanggat tumayag si Emarkin. Kahit na kailangan kong umakyat sa bundok ng mga espada o bumaba sa dagat ng apoy, hindi ako magdadalawang isip. Ang utang ng Chancheng Group, binayaran ko lang iyon dahil kay Emarkin. Kaya pala, Ano, ganoon pala. sinasabi ko sa inyo, Mulang gayon, si Miss Kang ang mamamahala sa Tiancheng Group. Sino pa sa inyo ang hindi sumasang-ayon? Si Cheng Yue ay napakatalino. Nararapat lang na si Miss Cheng ang magmana ng Chancheng Group. Tama, si Kang Yue ang aming langit. Ang tagapagmana ng Tiancheng Group ay si Cheng Yue. Sinsuportahan ko rin si Cheng Yue. At kami rin. Yui. Dahil sa unang beses ninyo, alampasin ko kayo ngayon. Kung may susunod pa, Hindi ko na kayo palampasin. Hindi pa ba kayo aalis? Opo. Boss Bao, umalis na rin tayo. Bakit naman magkakakilala si Boss Bao at si Qin Hao? At ganoon pa siya karespeto? Bakit? Qin Hao, patayin kita. Butler Zhang, pakiusap. Ulungan mo akong patayin ang Qin Hao na yan. Handa akong ibigay ang lahat ng mayroon ako. Ibibigay ko ang lahat ng kapali. Sige, kung gayon, ibigay mo ang lahat ng ari-arian ng pamilya Wang. Pumunta ka sa Zhongshao at maging aso ng pamilya Zhang. Tungkol naman sa Qin Hao na yan, Amy, inayos ko na si Tumos ang Biao para kumilos. Si Qin Hao at Li Bao ay dapat mamatay. Asawa ko, tikman mo ang bagong luto kong sabaw ng isda para sa'yo. Salamat, mahal. Kumusta? Wow, ang sarap. Mahal, paano mo yan ginawa? Tinatanong mo kung paano ko ginawa? Ito ay isang sikreto. Malaking balita. Ayon sa pinakahuling ulat, 1 oras na ang nakalipas. Ang Swan Lake Project, na orihinal na bubuin ng Su-Family probinsya, ay binawing Dayuhang Andrew Consortium. Ang Su-Family ay nahaharap ngayon sa malaking utang at malapit ng mabuwag. Swan Lake Project. Ang Swan Lake ng Su-Family? Hindi ba't proyekto yan ang pamilya ni Miss Su? Ang proyektong ito. Nakasalalay dito ang kapalaran ng lahat ng kumpanya sa Haicheng City. Qin Hao, may nangyari sa family. Pwede mo ba akong tulungan? Ang Swan Lake Project, tama ba? Yan mismo ang proyekto. Napagkasunduan na yan noon pa. Pero biglang nagbago ang isip ng Dayuhang Consortium at bigla silang nagpasya. Gayong gabi, sa Haiking Hotel, muling pipirma sila ng kontrata sa Zhang Family ng Zhongzhou. Hindi ba natutulog ang mga dayuhang yan? Nag-a-adjust sila sa time difference. Qin Hao, pwede mo ba akong tulungan mag-isip ng paraan para mabawi ang proyektong ito? Huwag kang mag-alala, Linger. Dahil ang bagay na ito ay may kinalaman sa Su-Family at lahat ng kumpanya sa hiking, tiyak na tutulungan ko kayo. Wow, ang ganda naman dito. Ang Huang family nga ang numero 1 pamilya sa Zhonghao. Isang simpleng salo-salo lang. Pero inarkila nila ang buong Haicheng City. Pinakamahal na 7-star hotel. Ano ang alam mo? Ang handaan na ito ay espesyal na inihanda para salubungin ang mga dayuhang consortium. Ang pinakamababang halaga ng ari-arian para makapasok dito ay 30 milyong piso. Yemi. Kuya Lee, Ikaw ang pinakamagaling. Dinala mo ako sa ganito kataas na antas ng handaan. Ano ba yan? Kasama ko si Boss Bao. No. Kung pagsisilbihan mo ako na mayos, hindi ba't makukuha mo ang lahat ng gusto mo? Ha? Kuya Lee, anong gusto mong ngayong gabi? Kaya kong ibigay ang lahat ng gusto mo. Kuya Lee, tingnan mo. Siya si Qin Hao, ang nang-api sa akin noon. Oh. Hindi ba't siya ang ex-husband ng kaibigan mo? Qin Hao, hindi mo ba alam kung anong lugar ito? Bakit ka narito? Hindi ba't hotel lang ito? Bakit hindi ako pwedeng pumunta sa hotel? Ito ang pinakamahal sa Haicheng Hotel. Ikaw na delivery raider, anong karapatan mong pumunta rito? Umalis ka na.
Nandito ako para dumalo sa handaan, syempre. Dumalo sa handaan? Hahaha. Ano nung problema doon? Kinhaw, hindi mo ba talaga alam ang lugar mo? Ang handaan na ito ay inorganisa ni Marzang, ang pinakamayamang tao sa Zhongshan, para sa mga dayuhang consortium. Ang mga dumadalo rito ay pawang mga makapangyarihang tao. Anong karapatan mong dumalo? Alisin mo ang marumi mong kamay. Kinhaw, anong akala mo, hindi kita mapapalaban? Bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhod kang gayon at magpatawad. Kung hindi, hindi ka lalabas ng hotel na Tunangbo. Ipagsorry mo siya. Kwalipikado ka ba? Oh, sinong chick ang may lakas ng loob magsalita sa akin ng ganyan? Ako si Cheng Yui, ang bagong CEO ng Chancheng Group. Hahaha. Tiancheng Group. Sabi ko na nga ba? Kaya pala ang lakas ng loob ni Kinhaw. Yemil, umaasa ka pala sa babae. Kakabreak lang natin. Kayong dalawa? Nakahanap ka agad ng mayamang landlady? Winhao, ang bilis mo ah. Sampal, naglakas loob ka. Bastos kang magsalita. Walang modo. Dapat mong ipagpasalamat at sinampalang kita. Tingnan mo sa kinto. Sinasaktan nila ako. Namamaga ang pisngi ko. Hindi masakit. Hindi masakit. Hayaan mo, ako bahala sa kanila. Tiancheng Group. Ano ba yan, basura? Sumusunod ako kay Boss Bao. Sa mata na makapangyarihang Boss Bao, ang Tiancheng Group ay parang langgam lang. Ah, sumusunod ka pala kay Xiao Bao. Lapastangan. Ganyan ka magsalita tungkol kay Boss Bao? Tulong. Sa pinuno ng seguridad. May nanggugulo. Kapitan Wang, naglakas loob siyang pumasok ng walang imbitasyon. Baliin ang kanyang mga binti. Mga kapatid, dumalo lang kami sa piging. Ipapadala ni Xiao Bao ang imbitasyon mamaya. Hindi naman siguro kailangan ng ganito kadaming tao, di ba? Paano ka naman makikilala ni Boss Bao? Saji, gawin nyo na. Tigil. Boss Bao, nandito na po kayo. Boss Bao, may isang walang kwentang bata rito na nanggugulo. Mga walang hiya. Naglakas loob kayong saktan si Markin. Ilang ulo ba meron kayo? Boss Bao, wala siyang kwenta. Boss Bao, nagkakamali po ba kayo? Kilala ko si Kinhaw. Sa ay isang lalaking iniwan babae. Manahimik ka. Kung maglakas loob pa kayong bastusin si Markin, ihuhulog ko kayo sa ilog para ipakain sa isda. Markin, pasensya na po. Naantala si Fenggang Xiao Bao. Ano? Pinahiapan ka namin. Umalis na kayo. Markin, ano ang gusto mong gawin sa kanilang dalawa? Sabi mo kanina, sisirain mo ako? Hindi, Kinhaw. Master Queen, Master Queen. Nagkamali ako, Master King. Kinhaw, nagkamali ako. Tingnan mo, magkaibigan kami ni Tingting. Kaya patawarin mo na ako. Kung ano ang gusto mo, ibibigay ko. Kalat ka rin nyo palabas ang dalawang nakakadiring yan. Mga tao, kaladkarin at bugbugin. Boss Bao, huwag po. Markin, sa teritoryo ng Haicheng, habang nandito ako, si Li Bao, magkakasaya ka lang. Walang sinuman ang makakagawa ng masama sa'yo. Boss Bao, Shura, ang lakas ng dating niya ah. Boss Bao, sino si Shura? si Shura ang pinuno ng underground sa Provincial City. May libo-libo siyang kauhan. Marami na siyang napatay. Ang bansag sa kanya ay Demon Butcher. Siya, paano siya naparito? Ang ganda-ganda ng babaeng yan, pero isa pala siyang demonyong pumapatay ng walang pag-alinlangan. Li Bao, ikaw ang nagpapatakbo sa Haicheng? Shura, hindi tayo dapat magkagulo. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Gusto kitang lipulin. May reklamo ka? Ikaw, gusto mo talagang makipag-away? Ikaw si Kinhaw? Ako yan, Ikaw ang bumugbog kay Butler's Hang? Masyado siyang mayabang. Ako ang bumugbog sa kanya. May tapang kang nga. Pero ikaw ang unang naglakas loob na kausapin ako ng ganyan. Ikaw ang una. Ngayon, palalampasin ko ang buhay mo. Pero putulin mo ang sarili mong gabinti. Teka, Shura. Nawala ang Dragon's Bloodstone ng pamilya Zhang. Nabayaran ko na. Walang kinalaman si Markin sa nangyari noon. Kung may problema ka, sa akin ka lumapit. Ano? Lalabanan mo ako para sa batang ito? Lalabanan ang pinuno ng probinsya, si Shua. Hindi ako karapat-dapat, pero ako si Li Bao. Sa loob ng mahigit 10 taon, umangat ako sa pamamagitan ng salitang katapatan. Kung gusto mong maghanap ng kamatayan, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako.
Patayin sila. Yui, huwag kang matakot. Kinhao, Huwag kang mag-alala, nandito ako. Paano ito nangyari? Shura, tama? Emperador ng probinsya, tama? Putulin ang sariling binti, tama? Ako ay mula sa pamilyas Hang Songho. Anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Tapos ng superpower trial ng X-Ray Vision. Tapos ng superpower trial ng Music Master. Alas 12 na. Oras na para sa raffle. Boss Bao, papasok na kami. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang babaeng demonyo na ito. 1 minuto na lang at makakapag-draw na ako. Sana pagpalay na ako ang langit. Gayon, ayoko na ng Stone to Gold na kapangyarihan. Sana makakuha ako ng mas malakas na superpower. Para matulungan si Sukhya na mabawi ang proyekto. Kinhao, Naging question mark lahat. Baka may pagbabago na naman gayon? Wala na akong pakialam. Golden Well Turntable, i-draw mo na. Kinhao, anong ginagawa mo? Superpower. Superpower. Ano ka? Anong nangyari sa'yo? Huwag kang matakot, Master. Ako ang iyong lucky angel. Bawat oras, bibigyan kita ng random na superpower. Lucky Angel? Ngayon, ibibigay ko na ang una mong superpower. 100% charisma. Magsisimula ito pagkatapos gamitin. Valid sa loob ng 1 minuto. 100% charisma? Magsisimula pagkatapos gamitin. Valid sa loob ng 1 minuto. Kinhao, hindi ka naman nilalagna. Bakit ka nagsasalita ng kung ano-ano? Nilalagnat siya, syempre. Miss Cheng, sabi mo hindi siya nilalagnat. Paano siya maglalakas loob na kalabanin ang pamilya Zhang? Kinhao, anong gagawin natin? Butler Zhang, kumalma po kayo. Paano naman po kami, ang pamilya Cheng, maglalakas loob na kalabanin ang pamilya Zhang? Sa ngalan ng pamilya Cheng, ipinapahayag namin sa pamilya Zhang. Sa hinaharap, ang pamilya Cheng ay susunod sa lahat ng utos ng pamilya Zhang. Mabuti. Ikaw ang aso ng pamilya Zhang. Hahaha. Eka, Sukyukin. Anong karapatan mong kumatawan sa pamilya Cheng? Ako ang kasalukuyang namamahala sa pamilya Cheng sa Haicheng City. Anong karapatan mong magyabang at mag-utos? Butler Zhang, hindi ko na kayang kontrolin ang babaeng ito. Hindi. Kaya mo. Simula ngayon, ang pamilya Zhang ay kukunin ang overseas group at mamumuhunan sa proyekto ng Swan Lake. At ikaw ay biglang angat, mamamahala sa pagpapaunlad ng proyekto ng Swan Lake. Butler Zhang, totoo ba ang sinasabi niyo? Ako ay kumakatawan sa pamilya Zhang ng Zhongxiao, kaya ang aking salita ay batas. Kung gayon, Butler Zhang, dapat niyo akong turuan mamayang gabi kung paano pamahalaan ang mga empleyado. Walang hiya! Sino ang tinatawag mong walang hiya? Babae. Ikaw! Nasa mataas ka ng posisyon. Bakit ka pa makikipagtalo sa mga hamak na ito? Ang layunin ng pamilya Ang Zhang layunin ng pamilya sa Zhang sa Haicheng City ay kailangan ng tatlong aso. Kulang pa ng 2. Sino ang gustong maging isa? Mukhang magbabago ang lahat sa Haicheng City. Kung may makapagkaalyado sa Zhang family, yayaman na yan. Pero ang hanap ng Zhang family ay hindi tao. Kundi mga aso. Kailan pa darating ang susunod na superpower? Para saan ang charm points na to? Butler Zhang, ako po, taga Haicheng City po ako. Pamilyar ako sa lahat ng sulok dito, handang maging alagang aso niyo. Hahaha, Sig. Ikaw na ang electronic dog ng Zhang family. Kailan naging walang paninindigan? Ang taga Haicheng City? Ikaw na naman, bastos na babae. Sino ang nagpasok sa'yo? Ano ka ba para sumigaw sa akin? Nanalo ka ba? Binugbog mo ako. Kuya Kinhao, nasa oras ba ako? Perpekto, sobrang perpekto. Miss Cheng, huwag kayong mag-alala. Hindi ako nandito para agawin ang lalaki niyo. Miss, kailangan natin ng tulong ng Zhang family. Bakit mo pa sa pinoprotektahan? Guardian Angel, hindi ba sabi mo may isa akong ability? Pwede mo ba siyang patahimikin?
Wala namang epekto to. Hindi ka na humihingi ng tulong sa akin. Nagpapakawala ka na ng mga anghel. Zhang, binigyan na kita ng respeto. Xiao King, ikaw. Ang gwapo ang Kuya Kinhao ko. Walang sinuman ang pwedeng tawagin siyang Kuya Hao maliban sa akin. Kuya Hao, Xiao King, anong nangyayari sa'yo? binibini. Gayon ko lang naramdaman na napakabait ni Kuya Hao. Gusto ko siya. Ang epekto ba ng charisma ay ganito kalinaw? Kinhao, anong nangyari sa mga taong ito? Hindi mo ba napansin na bigla akong gumwapo? Sa puso ko, gwapo ka na talaga. Mukhang ang epektong ito ay gumagana lang sa mga taong walang nararamdaman para sa akin. Tama na, Kinhao. Ito ang resepsyon ng pamilya Zhang para sa mga dayuhang mayayaman. Hindi ito lugar para lumandi ka. Nangangahas ka pang tumahol sa akin? Ngaet, may umapi sa akin. Sino ang nagsabing walang kapangyarihan si Hao Hao? Ibibigay ko sa kanya ang Hehe Group. Kung sino man ang mga has na apihin ka, ako ang magtuturo sa kanyang leksyon. Ano ngayon kung pamilya Zhang ka? Kuya Kinhao, lumipad ka ng buong tapang. Ang mga dilag ng Haicheng City ay laging kasama mo. Nangahas kang saktan ako. Mga kapatid, para kay Kuya Kinhao. Wasakin ang pamilya Zhang. Labanan natin sila. Six na. Suntukin. Sige, suntukin ng malakas. Apakan mo siya. Tapos na ba ito? Butler Zhang, bakit ka nakaganyan? Gusto ko kayong patayin. Anong gagawin mo? Hindi pa ba sapat ang palo sa'yo? Kailangan ko pa bang gawin itong sarili ko? Ikaw. Butler Zhang. Mukhang hindi mo kayang kontrolin ang mga taong walang alam sa labas. Nagtitiwala kang galawin ang mga tao ko. Tingnan natin kung ilang ulo ang kailangan mo para mabuhay. Siya si Zhang Yang, pinakamayaman sa Zhongsao. Ang panganay ng pamilya Zhang. Kung ang isang taong katulad ni Young Master Zhang ay nandito sa Haicheng City, ibig sabihin ba magbabago na ang lahat sa Haicheng City? Young Master Zhang, nandito na rin kayo sa wakas. Mga taong nagdudulot ng kahihiyan. Ling-er, matagal na tayong hindi nakita. Maganda ka pa rin tulad ng dati. Kinhao, siya nga si Zhang Yang, ang panganaying pamilya Zhang. Kinhao, di ba? May kailangan ka ba? Gusto mo bang mamatay? Nagtitiwala kang yakapin ang aking fiance. Sinong fiance mo? Tigilan mo ang mga kalokohan mo. Ling-er, hindi mo pa ba alam? Para may ligtas ng iyong ama ang inyong pamilya Su, pumayag na siyang ipakasal ka sa akin. Wala namang impossible. Gayon, ang aming pamilya Zhang ay nakipag-alyansa, nasa Andrew Consortium, at nakapagtapos na ng kasunduan. Kapag nilagdaan natin ang kontratang ito ngayon, natin ang kontratang ito ngayon, ang pamilya Zhang ay matatag na mamumuno sa mga mayayamang pamilya. At ikaw, Kinhao, isa ka lang pala kang nasa loob ng balon. Pero itong ginaw na ito, sa tingin ko, maganda ka. Paano kung ganito? Mamayang gabi, pumunta ka sa kwarto ko, at ililigtas ko ang pamilya Cheng. Zhang Yang, hinahanap mo ang kamatayan. Kinhao, sumusobra ka na. Paano ka nakikipag-usap kay Young Master Zhang? Ang lahat ng narito ngayon ay mga kilalang tao sa Haicheng City. Mga kilalang tao sa iba't ibang larangan. Napakadami nila, hindi mahalaga kung saktan mo ako. Pero kung saktan mo ang dayuhang consortium, baka ang buong Haicheng City ay magulo dahil sayo. Ganito na lang, kung sino man ang makapagpaalis kay Kinhao, ang taong nagpapanggap na ito, ibibigay ko sa inyo ang 1-0 taong kontrata ng pamilya Zhang. 1-0 taong kontrata ng proyekto sa hinaharap. Bata. Paano ka nangahas na haminin ang isang makapangyarihang pamilya tulad ng Zhang? Ang Laihe Group ay handang tulungan at i-blacklist si Kinhao habang buhay. Umalis ka. Umalis ka. Umalis ka. Bakit hindi ka pa lumuhod at humingi ng tawad kay Young Master Zhang? Kayo ay mga makapangyarihang tao sa Haicheng City. Gusto nyo bang maging aso ng pamilya Zhang? Ang maging aso ng pamilya Zhang ay isang biyaya para sa amin na taga Haicheng City. Ang Chancheng Group ninyo, matagal nang nasa itaas ng lahat sa Haicheng City. panahon na pa magpalit ng pwesto. Tama, may suporta ng Ohang Family Songho. Ano ba ang Tiancheng Group? Madali lang itong sirain. I-blacklist ang Chancheng Group. Ay, gusto mong makipag-away? Ay, natakot ako. Alam mo ba na ang dalawang ito sa likod ko ay mga eksperto sa Huajin? Huajin? Hindi mo alam ang Huajin? Old Zhang,
Hindi mo ba sinabing isa rin siyang martial arts master? Hayaan mo na. Tapusin mo siya. Master, isang oras na po. Ikalawang superpower ng round na ito ay ibibigay. Manipulation technique. Yung Master's Hang, ang pang-api sa ordinaryong tao, ay walang magandang kahihinatnan. Pinapayuhan kitang magingat. Pinapayuhan mo akong maginga. Hindi mo ba alam kung sino ako? Ako ang panganay na yung master ng Zhang family. Kaya kong baliktarin ang sitwasyon. Kaya kong kontrolin ang lahat. Kailangan ko pa bang sabihin mo sa akin na maginga? Kinhao, ang Zhangyang na ito ay baliw. Gusto mo bang mamatay? Kinhao, umalis ka na. Kami nang bahala dito. Ayos lang. Hindi pa ako umabot sa na nagtatago sa likod ng babae. Halika, yung Master's Hang. Ipakita mo sa akin ang galing ng dalawa mong master. Kaya bang, isang master-level fighter ay sapat na para harapin ang isang squad ng 30 tao? Ilang buhay ba mayroon ka para hamunin ang isang master? Kinhao, hindi ba't magaling kang lumaban? Tingnan natin kung paano ka mamamatay. Ang dami mong sasat. Lalaban ba kayo o hindi? Saiji, sugurin. 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 Ang master-level fighter. Nakakatakot talaga. Baka tumakas na lang tayo. Malaking kawalan kung masaktan tayo. Kinhao. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Halika kayo. Manipulation technique. Hindi ba't manipulation technique yan? Bakit gumagalaw pa rin sila? Kuya Kinhao, anong ginagawa mo? Akala ko talaga may tunay kang kakayahan. Bakit nakatunganga pa kayo? Sugurin nyo na. Patayin nyo siya. Sandali. Nagpapanggap lang. Saiji, gawin mo sa kanya. Hunyan Kuyan Kunzhan. Ano? Anong nangyayari? Wang Defa, bakit mo sinasaktan ang sarili mong tao? Hindi ko akalain na ang manipulation skill na ito ay nangangailangan pa ng incantation. Sangyang, mukhang ang iyong master na martial arts ay hindi rin ganoon kagaling. Wang Defa, nagrebelde ka ba? Wang Defa, nagrebelde ka ba? Kuyan Kun Haoling. Sykes, suntukin mo. Yung master. Ang taong ito, may salamang ka. Ano ba ang ginawa mo sa kanya? Anong kinalaman ko diyan? Siguro ang master ng martial arts na ito ay natauhan at gusto niyang alisin ang masama para sa mga tao. Naglakas loob kang saktan ako. Yang master, huwag kang mag-alala. Ikaw. Kuyan Kun Daozi. Ikaw. Naglakas loob kang saktan ako. Old Zhang, saktan mo siya. Yung master. Ako. Old Zhang. Ang gwapo talaga ni Kuya Kinhao. Hindi ko mapigilan ang sarili ko, Yang master. Young master. Yung master. Ang galing mo, Butler's Hang. Sige pa. Zhang Dequan, hinahanap mo ang kamatayan. Hindi ko sinasadya. Ayoko rin naman. Yang master. Hindi ko akalain na ang manipulation technique na ito ay ganito kalakas. Young master. Kuya Kinhao, anong nangyayari? Ikaw ba ang gumawa nito? Hulaan mo kung ako ang gumawa. Yang master. Patawad, Yang master. Patawad, young master. Umalis kayo. Gusto kong mamatay kayong lahat. Pinapaalis kayong amo nyo. Hindi nyo ba narinig? Umalis kayo. May 10 minuto pa bago matapos ang 1 oras. Sana makatulong ang susunod na superpowers sa Su family. Said. Kapag napirmahan na ng Zhang family ang kontrata, hindi lang ang Su family nyo ang mawawala. Papatayin ko kayong lahat. Yung Master Zhang, wala akong kinalaman dito. Yung Masters Hang, patawarin niyo kami. Handa kaming sumunod sa Zhang family. Yung Master Zhang, dahil lang sa taong ito, wala akong kinalaman dito. Yung Masters Hang, huwag kang masyadong mapang-api. Isang aso ka lang ng Su family, may karapatan ka pang magsalita.
Hoy, bata, sasabihin ko sa'yo, nandito na ang mga dayuhang consortium. Kahit lumuhod ka pa na yon at magmakawa sa akin. Huli na ang lahat. Itong dalawang babae, sa akin na sila. Kapag nagsawa na ako sa kanila, itatapon ko sila sa squatter. Paano mo nagawa yan? Kinhao, anong gagawin natin? Zhangyang, gusto mo bang patayin kitang gayon din? Paano mo ako magagalaw? Pinapangako ko, dahil sa'yo, ang buong Haicheng City ay magbabayad. Kinhao, huminto ka. Gusto mo bang magbayad ang buong Haicheng City? Ang Andrew Consortium ay dumating na. Ang Andrew Consortium. Sa lahat ng mayembro ng Andrew Consortium, maligayang pagdating sa aming Zhang family na inorganisang piging. Malugod naming tinatanggap ang Andrew Consortium. Nakakahiya po, hindi namin kayo nasalubong ng maayos. Maligayang pagdating sa Tengyuan Group kay Andrew Financial Group. Maligayang pagdating, maligayang pagdating, maligayang pagdating. Mabuhay, mabuhay. Yan. Ang pangit ng kapaligiran dito sa inyo. Ginoo, ang lupain ng Xia ay mahirap at mapanganib. Ang kalikasan ay hindi kasing linis ng kapaligiran sa aming lugar. Hindi natural ang kapaligiran dito kumpara sa amin, malinis at luntian. Hindi kasi natural ang kapaligiran sa Paumanhin amin. sa inyong dalawa. Dahil lang sa isang walang kwentang tao, nanggugulo siya. Ang mga taga-Xia ay walang pinag-aralan. Pwe, Kinhao, paano mo nagawang insultuhin ang Andrew Consortium? Young Master Zhang, mukhang kulang ka sa sinseridad. Pinayagan mo pa ang isang hamak na tao na makapasok dito. Narinig mo ba? Umalis ka na. Umalis ka. Umalis ka. Umalis ka. tumahimik ka at umalis. Ito ang teritoryong aming dakilang kuya. Bilang isang bansang may magandang asal, tinatanggap namin ang mga bisitang galing sa malayo. Ngunit ang isang tulad mo na trader, na nagbebenta ng sariling lahi para sa kapakanan ng iba, ay hindi karapat-dapat manatili dito. Sino ka para murahin ako? Paano mo nagawang murahin ako? Sir, inaapi niya ako. Ang mga aso sa ganitong liblib na lugar ay dapat patayin. Tigil. Nandito tayo para magnegosyo. Tama, MR Spencer. Pirmahan na natin ang kontrata. Teka lang. MR Spencer, ako si Suling Earnings Su Family. Deti ay napakasunduan na makikipagtulungan ka sa amin sa Su Family. Bakit bigla mong kinansela ang kasunduan? Ang paggawa ng desisyon ng isang ginoo. Kailangan ba kitang? Isang babaeng sino ang magpapaliwanag? TSK. Ikaw. Akala ko dati, ang Andrew Consortium ay may kakaibang pananaw. Gayon, mukhang hindi naman pala ganoon kagaling. Anong sabi mo? Tama na. Zhangyang, hindi ako nasisiyahan sa piging na ito. Mukhang kailangan nating muling pag-isipan ang ating partnership. Ano? MR Spencer, napagkasunduan na ng aming pamilya, Zhang napipirmahan ang kontratang ito sa inyo. Hindi kayo pwedeng magbago ng isip. Zhangyang, may araw ka rin palang magmamakaawa na parang aso. Kung dahil sa'yo, masisira ang aming pakikipagtulungan sa Andrew Consortium. Papatayin ko kayong lahat. MR Spencer, bakit hindi nyo na lang muling pag-isipan? Kung hindi talaga pwede, pwede rin naman kayong makipagtulungan sa aming pamilya Cheng. Dahil parehong gusto ng pamilya Zhang at pamilya Su ang partnership na ito, bakit hindi na lang kayo mag-bid ulit? Ang Swan Lake ay magiging pinakamalaking auction center sa mundo. Kailangan namin ng henyo na may mahusay na mata sa pag-appraise para i-develop ito. Dumating ako sa Xia Country ngayon at may dalang 3 kayamanan. Kung mahuhulaan ninyo ang presyo nila, makikipag-partnership ako sa isa sa inyo. Hindi ako marunong mag-appraise. Malaki ang yaman at kapangyarihan ng pamilya Zhang. Maraming eksperto sa pag-appraise. Talunan ka na, Kinhao, kahit kailan. Mga elite na katulad ko, laging didikdik sa mga katulad mo. Sa ilalim ng paa. Paano na to, Kuya Kinhao? Okay lang, Linger. MR Spencer, ako ang kumakatawan sa Su Family sa pag-appraise na ito. Ikaw lang. Ako lang. Sana tulungan ako ng anghel. Kailangan ko ng useful na kakayahan. Wala ka bang alam sa mundo? Karapat-dapat ka bang makipagpaliksahan sa akin? Pag nakuha ko ulit ang kontrata, tingnan niyo kung paano ko kayo papatayin. Bakit ka pa nagsasalita? Nakakatakot ka ba? MR Spencer, simulan na natin. Naku. Purong ginto ang maskara na to. Siguro, daan-daang libo man lang, di ba? Kiete, talagang probinsyano. Ang bagay na ito, nakuha ko pa noong nakaraang taon. Hulaan ninyo ang presyo nito. Magkano sa merkado? Kuya Kinhao, ikaw na ang bahala. Nakita mo ba ang sikreto? Muna pala ka sa balon.
Kaya mo ba? Bakit? Hindi ko makita. Ikaw, nakikita mo? Ang maskara ng Pharaon. Mahigit 100 taon na ito. Ang halaga na yon, hindi bababa sa 30 milyon. Ginoong Spencer, tama ako, di ba? Zhang. Talagang may mata ka sa mga bagay. Narinig mo? Monapala ka sa balon. Talo ka. Kuya Kinhao, anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala, may dalawa pa, di ba? Ay naku, nagmamalaki pa rin siya. Kung gusto ninyong maglaro, sasamahan ko kayo hanggang dulo. Ginoong Spencer, magpatuloy tayo. Malapit na. 3, 2, 1. Master, tapos na naman ang isang oras. Ibinibigay ang ikatlong superpower para sa round na ito. Iro. Alam ko na ang numerong ito. Hindi, Kinhao, ano na naman ang trip mo? May sakit ka ba? Kung may sakit ka, mapatingin ka. Kinhao, ano ang alam mo? Alam ko na kung paano mag-apres ng kayamanan. Gayon, sa bawat bagay na titingnan ko, ang original na presyo at ang return rate nito ay lumalabas sa isip ko. Sa madaling salita, sa loob ng isang oras na ito, wala akong hindi makikilalang kayamanan. Kiyafe. Sayang lang sa oras. Bilisan mo. Baka mainip si MR Spencer. Hindi natin siya dapat paghintayin. Anong ginagawa mo, Insik? Kinhao, bitawan mo yan. Kung masira mo ang kayamanan, kaya mo bang bayaran? Nagpapanggap lang. Huwag kang mag-alala. Nagtitipid lang akong oras. Hindi ko na kailangang tanggalin ang takip. Ang halaga ng bagay na ito ay 50 milyon. Nagpapanggap na may alam. MR Spencer, sa tingin ko, ang batang yan ay nagsasabi lang ng kung ano-ano. Kuya Kinhao, paano mo nahulaan? Impossible. Ang sandatang ito. Binili ko yan sa malaking halaga. Ang presyo sa merkado ay talagang 50 milyon. Ginoo, maari mo bang sabihin sa akin? Paano mo nalaman? Hula lang yan. Hula lang. Anong klaseng espada yan? Ang liwanag. Ang talim, nakakapanindig balahibo. Ito ay isang mahalagang espada. Kinhao, anong ginagawa mo? Ang espadang ito ay tinatawag na Longyuan, ginawa para sa mga hari. Ibinigay ng langit ang kapangyarihan ng hari para pamunuan ang mundo. Ang mga hindi mayaman at makapangyarihan ay hindi makakakuha nito. Ito ang pambansang kayamanan ng ating dakilang bansa. Kahit hindi ko pa ito nakikita, matagal ko nang naramdaman ang aura ng digmaan nito. Ginoong Spencer, hindi sa iyo ang espadang ito, tama ba? Ang lakas ng loob. Anong pambansang kayamanan? Koleksyon lang ito ng Ginoo. Hindi. Kinhao, ang espadang ito ay totoo ngang pambansang kayamanan ng inyong bansa. Narito ako para ibalik ito sa tunay na may-ari. Ano? Paano nangyari yan? Paano niya nahulaan ang lahat? Kuya Kinhao, hindi ka naman siguro ng hula lang, di ba? Ang galing mo. Sino nagsabing hula lang yan? Dapat pala nagbabasa ka, pero mas pinili mong mag-alaga ng baboy. Nakakainis. Kuya Kinhao, ikaw lang ang pag-asang sa family ngayon. Huwag kang mag-alala, Linger. Yung Masters Hang, ano sa tingin mo? Tabla na ba tayong gayon? Nagkataon lang na swerte ka, kaya ka nakalusot. Talaga bang naniniwala kang marunong kang mag-appraise ng kayamanan? MR Spencer, ituloy na natin. Kinhao, ikaw muna ang mauna na yon. Tingnan natin kung ilang beses ka pa makakahula ng tama. Anong nangyayari dito? Ang huling kayamanan. Kung sino man sa inyo ang makahula ng halaga nito. Siya ang makakakuha. Ang kooperasyon ng Andrew Consortium. Siya ang makakakuha ng kooperasyon ng Andrew Consortium. Yang Master Zhang, nakikilala mo ba yan? Sa tingin ko, walang halaga ang kayamanang ito. MR Spencer, niloloko mo lang kami, di ba? Ang bagay na ito, naintindihan ko na. Ang bagay na ito ay isang kayamanang walang katumbas. Talo ka, tagaksyago. Ito ay isang ordinaryong krus lang. Sa aming bansa, wala yan halaga. Narinig mo, walang alam sa mundo. Kuya Kinhao,
Tayo. Ang halaga ng bagay na ito ay nag-iba depende sa tao. Para sa marami, wala nga itong halaga. Pero para kay Ginoong Spencer, dapat ito ay isang kayamanang walang katumbas. Hindi ba ako nagkakamali? Walang katumbas? Sa tingin ko, wala yan halaga. Tulad ninyong mga tagaksiya. Ginoo, kayo. Ang kayamanang ito ay tunay na walang katumbas para sa akin. Paano nangyari yan? Isa lang yan ordinaryong krus. Isa lang yan ordinaryong krus. Tama. Isa nga itong ordinaryong cross. Pero ang krus na ito ay iniwan sa akin ng aking yumaong asawa. Para sa akin, ito ay kayamanang walang katumbas. Ginoo, hindi ko alam na ito ay iniwan ng inyong asawa. Ang isang taong nakalimot sa kanyang pinagmulan. Sa tingin ko ay hindi ka karapat-dapat manatili sa Andrew Consortium. Tanggal ka na sa trabaho. Tungkol naman sa'yo, Zhang. Hindi ko inakala na ganoon ka kayabang. Sa tingin ko, ang kooperasyong ito ay kanselado na. Impossible. Zhang Yang, talo ka. Kinhao, lubos akong humahanga sa isang tulad mo, na may pambihirang pananaw. Kami sa Andrew Consortium ay nais kang kunin sa mataas na sweldo. Pasensya na, MR Spencer. Sanay na akong maging malaya. Wala pa akong balak sang gayon. Nabaliw ka na ba? Maraming tao ang nagkakandara pa para makapasok sa Andrew Consortium. Isang salita mo lang, tinanggihan mo na. Sayang. Napakasayang talaga. Kung gayon, pwede ba tayong maging magkaibigan? Naman, walang problema doon. Tungkol sa bagong proyekto ng kooperasyon, napagdesisyonan naming ibigay kay MSU. Bukod pa rito, bilang kaibigan, nais kong maging konsultant ka sa mga proyektong ito. Malugod akong maglilingkod. Ipinapahayag ko na ang Su Family Corporation, mula ngayon, ay magiging bagong ahente ng Andrew Consortium. Impossible. Spencer, ito ay pagtataksil. Taon-taon, binibigyan kayo ng aming pamilya ng 10-10 milyon. Mayon, babalin mo ang kontrata. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong papatayin ko kayo? Zhang, alam mo ba ang sinasabi mo? Ang mga tao sa aming bansa ay naniniwala sa interes. Tanging si Qin lang, na may pambihirang pananaw, ang may pagkakataong makipagtulungan muli sa amin. Nagsisinungaling ka. Dahil sa'yo, tatawagin ko ang mga tao para patayin ka na yon. Tay, tumahimik ka. Tingnan mo ang ginawa mo. Dahil sa'yo, ngayon ang Andrew Consortium ay pinutol na ang lahat ng aming mga proyekto ng kooperasyon. Bangkarote na ang pamilya Zhang. Hindi impossible. MR Spencer, patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kaya ko. Zhang, huli na pa humingi ng tawad. Huli na. Qin, kapag tuluyang nabangkarote ang pamilya Zhang, lahat ng proyekto ng kooperasyon ng Andrew Consortium at pamilya Zhang ay ibibigay ko sa'yo. Para naman sa'yo, hintayin mong hanapin ka ng mga nagpapautang. Hintayin mo ang kamatayan. Ang lahat ng ito ay isang panaginip lang pala.